Bata, sandali lang. Napansin ko na madilim ang iyong noo. Siguradong nakaranas ka ng maraming problema. Itong pamingwit na ito ay ginamit ni Jiang Taigong. Isang mahiwagang kayamanan. Makakatulong ito sa iyo na mawala ang malas. Tanging 300 yuan lang. Ang matandang ito ay lumalabas pa rin para magtinda sa kabila ng kanyang edad. Ngunit ito na lang ang natitirang 300 yuan ko. Kung tutulungan ko siyang bilhin ang pamingwit na ito, hindi ko na kayang bumili ng pagkain. Sige na, bata pa ako at malakas. Ayos. Kukunin ko ang pamingwit na ito. Mabait ang batang ito. Magandang tao. Sa wakas, natagpuan na ng kayamanan nito ang may-ari. Kahit hindi na ako makakain, tumutulong pa rin sa iba. Talagang napakabait kong tao. Sige na, bumili na rin ako ng pamingwit. Ihagis mo at tingnan mo. Lanan. Bakit ang pang-akit ay naipit sa kahoy? Bakit parang pamilyar ang bagay na ito? Parang nakita ko ito online. Ito ay Hishuwu. Ito ay Hishuwu. Ang Hishuwu ay napakahalagang gamot sa tradisyonal na Tsino. Nakakapagpalakas ng atay at bato at nakakapagpataas ng dugo. Pagpapalakas ng dugo at buhok. Maaaring mangyari pero hindi mahanap. Hindi ko akalain na makakahuli ako ng ganitong kayamanan gamit ang panghuli na ito. Kapag naibenta ko ang halamang ito, magkakaroon na ako ng pera. Talagang kayamanan ang panghuli na ito. Anong sakit ang meron ka? Wala akong sakit. Pumunta ako rito para magbenta ng isang halamang gamot. Anong halamang gamot, Hishuwu? Hishuwu. Alam mo ba kung ano ang Hishuwu? Itong kahoy na bukol ay Hishuwu. Nagtatawa ka ba? Nakahanda na ba ang gamot ng bisita? Boss, kukunin ko na. Bakit hindi ka pa umaalis? Ito ay gawang kamay mula sa Milky Way. Tingnan ang kanyang anyo, mukhang higit sa 100 taon na. Noon pa, sa auksyon, ang isang piraso na may sira ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Pero ito, napakabuo. Ito sa kamay ko ay Hishuwu, di ba? May balak ka bang ibenta ito sa akin? Ito ay talagang Hishuwu. Ito ay talagang Hishuwu. Ikaw na walang kaalaman, paano ka magiging doktor? Bodong-bodong ako dito para ibenta ang Hishuwu. Kapatid, magkano ang kaya mong ibigay hanggang 3 milyong piso? Akala mo ba hindi ko alam ang halaga? 400,000 ay hindi pwedeng bawasan kahit 1 sentimo. Kapatid, 400,000 ay talagang medyo mahal na. Pwede bang ibaba ito ng kaunti? Lanan. CJ, 400,000 ay okay sa akin. Iwan tayo ng contact information. Kapatid, kung may iba ka pang ibebenta sa hinaharap, maaari mo akong kontakin. Ipadala mo lang sa aking account ang bayad. Pumasok sa account ang 4 milyong yuan. Ang galing. Ngayon na may 4 milyong ito, bakit pa ako magtatrabaho? At saka, hindi na kailangang ipagpaliban ang sakit ng puso ni tatay. Tay, kumita ako ng pera. Maging kampante ka na dito. Sabi ng doktor, kailangan mo lang magpahinga ng kaunti at magiging maayos ka na. Anak. Tay. Ninakaw niya ang iyong tatay. O ang iyong anak. Pag-aalaga ko sa tatay ko ay natural na tungkulin ko. Magpahinga ka dito ng maayos. Ako na ang bahala mag-isip kung paano kikita ng pera. Yung paboritong fishing rod na ito noong nakaraan, nakapagkuha ako ng isang 4 milyong halaga na Hishuwu. Hindi ko alam kung anong magandang bagay ang mahuhuli ko ngayon. Hay. Ay. Ano ito? Isa na namang sirang singsing ah. Mukhang hindi palagi nakakahuli tayo ng magagandang bagay. Uy, nasaan ang aking pamingwit? Lanan. Baka ang singsing na ito ang may kasalanan. Hoy, ibigay mo ang pamingwit ko. Ito talaga ang sinasabi nilang space ring. Kailangan mo lang ng isang saloobin para mag-imbak. Maaaring ilagay ang mga bagay sa loob ng singsing. Isang parehong ideya ng pagkuha. Ay makakakuha ng bagay na ito. At ang espasyo sa loob ay walang hanggan. Baitang ng pangingisda. Ang galing mo, Yitnen. Bigla na lang lumabas ang isang purong singsing. Sa ganitong espasyo, sobrang maginhawa talaga ang singsing.
Hoy, Tita Wang. Bumalik ka kaagad, maliit na daga. May nangyari sa iyong ikalawang tiyahin. Gising, gising na. Ay, ha, ang mga walang hiya. Talagang walang puso. Nasira nila ang magandang kindergarten ko. Ano ba talaga ang nangyari kay Tita Segundo? Yung mga hayop sa tong ng righteousness. Dumating sila para kunin ang mga gamot ko. Nakapag-usap na kami tungkol sa presyo. Pero sa huli, gusto pa nilang ibaba ang bayad ng husto. Hindi ako sang-ayon sa kanila. Pinukol pa nila ng batong 2,000 na gamot, ninakaw pa nila. Sila pa ang nang-aapi sa mga tao ng Guoxiang village natin. Naaso silang lahat. Kailangan kong humingi ng paliwanag tungkol kay Tita. Sino kayo? Kami ay mga kaibigan sa Yoyongye sa aming pagtutulungan. Nandito na kami sa inyo ng kalahating araw. Hindi inaasahan na may mga walang takot talaga. Bakit di ka lumapit, huminto ka? Ay. Kumakalaban ka kay Renyitang. Nabubuhay ka na sa galit, di ba? Kayo ang nagkulong sa kanya. Ay. Dito ako nakulong sa basement. May tao ba? Wala bang tao? Nagpapakamatay ka. Bakit ka sumisigaw? Kung ayaw mong masaktan, manatili ka lang sa iyong lugar. Maaari na namang manghuli. Pero wala namang tubig dito. Kalimutan na, tumakbo na lang tayo. Talaga bang ganito? Ang pamalo ay lalong kahanga-hanga. Kayamanan ng pamalo. Huliin mo ako ng isa. Kayamanan na makakatulong sa akin. Ang teknik sa pagbuo ng mga Diyos na nilikha ni Xin Taigong. Lahat ng ito ay pamana ni Jiang Taigong. At ang pamingwit niya. At ang kanyang lihim na paraan ng pagsasanay. Ganito pala kakayahang mag-ascend sa kalagayan ng espiritu sa mundong ito. Naglilibot sa loob ng katawan. Napakainit. Sa loob ng 3 oras, nabuo na ang unang antas ng tao. Ako ay isang henyo na bihirang makatagpo sa isang siglo. Ganap nang gumaling ang aking mga sugat. At wala na ang dugo sa ulo. Malaki ang naging pagbuti ng aking katawan. At parang walang katapusan ang lakas na ito. Parang hindi mauubos. Dapat na itong matapos. Tara, gawin na natin. Saan ka kumuha ng ganitong lakas? Sigurado akong ikaw ay isang halimaw. Sabihin mo na, anong paraan ang gusto ninyong mamatay? Ganyan ba talaga ang ginagawa? Hay! Parang bumagsak sa bato. Sisiko, sisiko. Sa Shenyi Hall, ginamit niyo ang inyong lakas para saktan at ikulong ako. Ngunit ngayon, natutunan ko na ang sining ng pagiging Diyos. Ano ang ikatatakot ko sa iyo, isang malaking kapitalista? May tao ba? Lumabas ka na dito, tubig. Pero tubig ko ito. Tubig. Hoy, gising. Anong nangyayari? Natutulog ka pa? Matulog ka pa? Dumating na ang tubig. Ano bang nangyayari sa taong ito, coconut sugar? Sa gitna ng araw, siya lang mag-isa at nahulog sa lupa. Salamat sa'yo. Nandito ka para magbenta ng mga halamang gamot, di ba? Sabihin mo, magkano ang pinakamataas na presyo. Bibiliin ko lahat. Hindi ako nandito para magbenta ng mga halamang gamot. Nandito ako para hanapin ang inyong boss. Ako ang boss ng Rennie Hall. Ikaw ang boss ng Rennie Hall. Kung ganon, hindi ko talaga dapat ikaw na iligtas. Anong ibig mong sabihin?
Talaga namang marami kang nakakalimutan, mayaman ka. Kayo ay bumibili ng mga gamot sa paminsang sapilitan. Hindi lang kayo nanakit, kundi ikinulong niyo ako. Sabi mo, dapat ba kitang iligtas? Hindi ko kayang gawin yan. Ngunit kahit hindi ako ang may gawa, magbibigay ako sa inyo ng 10 beses na kabayaran. Hindi siya mahilig makipag-usap. Baka may iba pang dahilan dito, si Yaoling. Magsimula kang magtago sa silid ng pagsusuri at huwag gumawa ng ingay. Bilisan mo. Si Liang. Miss na kita. Pumunta ka dito para makita ka. Kinming, umalis ka dito. Huang Liang, huwag kang makipag-arte. Nawala na ang tao mo. Kahit na hindi ko alam kung paano ka nagising. Pero nandyan pa rin ang epekto ng gamot, di ba? Hehehe, Kinming, umalis ka dito. Tawagin mo. Mas malakas ang tawanan, mas excited ako. Walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Hey! Ikaw, anong relasyon mo sa babaeng ito? Tama, magkasintahan kami. Dumadalaw siya sa akin tuwing gabi. Kahit ikaw, gusto mo akong pakasalan. Mamatay ka na sa pag-asa mo. Maghintay kayo sa akin. Siya ang nagnakaw ng ating mga halamang gamot. At ikinulong ako. Ginawa niya ito para sa akin, kaya naapektuhan kayo. Basta makuha mo ang mga halamang gamot ng aming nayon, ayos na. Uuna na ako. Ginoong Alkalde. Siya ang nag-ayos ng problema natin sa pagbebenta ng mga gamot. Magandang araw, Ginoong Alkalde. Tama, isang magandang binata siya. Naayos niya ang malaking suliranin natin na. Kaibigan Xiao Jiang. Tamang-tama, ang matandang punong baryo ng Guoxiang Village ay magre-retiro na. Bakit hindi ka na lang ang maging punong baryo ng Guoxiang Village? Sige, pumapayag ako na maging punong baryo. Mayroon akong storage ring. Maaari akong kumita mula sa pag-imbak at pagdadala. Bilang punong baryo, magagamit ko ang lahat ng yaman ng baryo. Isang magandang pagpipilian ito. Mga kababayan, magdala kayo ng mga winter herbal medicine mula sa inyong mga tahanan at magtipon-tipon sa barangay hall. Maaari akong magbigay ng mas magandang paraan ng pagtanggap. Si Yao Hao, maaasahan ba ang sinasabi mong paraan ng pagtanggap? Maaari kayong magpakakampante dito. Bibili ang mga mamimili sa presyong pamerkado o kahit mas mataas na presyo pa. Si Yao Hao, nagtitiwala kami sa'yo. Nagtitiwala kami sa'yo. Nagtitiwala rin kami sa'yo. Tito Ho, makakabili ba ako ng sorbetes gamit ang perang ibebenta mo? Hahaha. Pagdating ng panahon, lahat ng kita ng tiyuhin ay ibibili kita ng sorbetes. Salamat, tiyuhin Hausi. Sige, ilagay nyo dito ang mga gamot. Pag naibenta na, hahatiin ko ang kita sa lahat. Sige, umuwi na kami. Bakit ka nandito, Ginoo? Nandito ako para humingi ng tulong sa'yo. Anong kailangan? Gusto kong ipabili mo ito sa presyo ng merkado. Mga halamang gamot sa Guoxiang Village. Maaari kitang bigyan ng mataas na presyo. Ngunit kailangan kong tingnan muna ang kalidad ng mga halamang gamot. CJ. Mas maganda ang kalidad ng mga halamang gamot mo kumpara sa nasa merkado. Maaari kong dagdagan ng 10%. Totoo ba? Ang ganda. Heto, Ate Zhang, hawakan mo ito. Ayos. Ito ay para sa'yo. Oh, talagang may kakayahan si Jiang Hao. Noong una, ang licorice ay ilang yuan lang kada kilo. Ngayon, nakakabenta na ito ng higit sa 20 yuan. Wala akong gaanong kinalaman dito. Ang pangunahing dahilan ay, mga halamang gamot sa ating nayon ay talagang nagkakahalaga ng ganitong presyo. Lanan. Tingnan mo kung ano ito. Salamat, Tito Hausi. Hahaha, mabait ka. Kumita ako ng 500,000 sa pagkakataong ito. Kapag may pera na ako, gusto ko pang maging walang kamatayan. Kapag naubos ko na ang mga tore, saka ako mag-aaral. Hindi ko akalain. Ang espiritu ng bundok na ito ay mas matindi pa. Nakapagtayo na. Parang ang aking dantian ay lumawak ng higit sa doble kumpara sa panahon ng pagsasanay. Ang lakas ko rin ay dumoble. Ngunit ito ay isang paglipat sa yugto ng pagtatayo. Malapit nang maubos ang enerhiya sa paligid. Saan kaya ako susunod na magpapasok ng bagong antas? Ang bilis namang makapanghuli. Hindi ko alam kung anong kayamanan ang mahuhuli ko ngayon.
Ano ito? Ano ba talaga itong perlas na ito? Bakit ang enerhiya nito ay napakakapal at purong-puro? Yung enerhiya sa perlas na ito, higit pang mas malakas kaysa sa enerhiya sa South Mountain. Mukhang walang silbi ang susunod na pagtatangka. At muli akong nagtapon. Pwede bang maintindihan ng fishing rod na ito ang sinasabi ko? Kakatapos ko lang sabihin na kulang ito sa espiritu. Tapos nahuli ko itong mahiwagang perlas na ito. Hoy, buhay ka ba? Hindi rin ito pwede. Walang kahit anong reaksyon. Talaga bang ganito kaswerte? Anong ginagawa ninyo dito? Sino ka? Maliit na nilalang, sa wakas dumating ka na. Sinasabi nila na ang daang ito ay pundasyon ng baryo ng prutas, hindi ito dapat galawin. Kung gagalawin ito, magdudulot ito ng sakuna sa buong baryo ng prutas. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ang daang ito ay konektado sa pabrika ng dilatang prutas. Sira na ang daan, kung hindi ito ayusin, paano natin maihahatid ang mga prutas mula sa baryo? Si Yao Hao, talagang hindi na pwedeng ayusin ang daang ito. Sinabi na ni Tang Daxia, ang daang ito ay ugat ng ating baryo. Kung inalis mo ang ugat, tuluyan nang mawawasak ang ating baryo. Yenan, hindi ba't mga pamahiin lang ito? Anong mga pamahiin? Ataka pa, huwag kang magsalita ng kalokohan. Katatapos ko lang dumaan dito. Napansin kong hindi matatag ang kapalaran dito. Bumaba ako rito para ipaalam sa inyo. Ngunit hindi nyo ito pinahalagahan. Lenwe, huwag magalit, Ginoo. Yenan, si Yao Hao, bakit hindi ka pa humihingi ng tawad sa Ginoo? Maaari bang maging ligtas ang ating nayon? Nasa kamay na ni Ginoong Gao ang lahat. Ang daang ito ay hadlang na sa pag-unlad ng ating nayon. Kung hindi ito ayusin, mananatiling mahirap ang ating nayon ng prutas. Ano kung mahirap tayo? Mas mabuti na yon kaysa magdala ng kapahamakan sa nayon. Ngunit hindi naman ito walang solusyon. Katatapos ko lang makipag-usap sa lupaing Diyos. Sabi ng lupaing Diyos, maaari niyang ilipat ang buhay ng nayon ng prutas sa ibang lugar. Kailangan ng pera para sa mga ritual, di ba? Kung hindi kukuha ng pera para sa mga ritual, hindi tapat ang puso. Kailangan lang ng 100,000 piso. Tutulungan tayo ng lupaing Diyos. Lanan. Kaya pala sila ay para lang mangloko ng pera. Ako ay nag-aral ng mga mahiwagang kapangyarihan. Dahil sa inyong paggalang sa mga Diyos. Magpapanggap ako. Marunong kang makipag-ugnayan sa espiritu, di ba? Lanan. Sakto lang na marunong din ako ng kaunting espiritismo. Hayaan mong tawagin ko ang Diyos ng lupa. Lanan. O dakilang espiritu. Sino ka? O dakilang espiritu. Sa mga nakaraang taon, ginamit mo ang pangalan ng mga Diyos para manloko at mangdaya. Dapat kang managot. Diyos ng lupa, nagkamali ako. Hindi na ako gagawin ulit. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Hindi ito ang aming kasalanan. Si Ate Tao Tao ang may kasalanan. Pinilit niya kaming pumunta rito. Kung magyayari pa ulit, hindi na kami gagaya ngayon. Umalis na kayo. Tingnan mo naman ang kanilang kababaang loob. Si Xiao Jiang, ikaw ba si Xiao Jiang? Hahaha, per. Bakit naniwala ka rin? Ay naku, mga simpleng trick lang ito. Para lang maging mas malalim ang boses ko. Lahat ito ay panlilin lang. Walang ganong mga Diyos ng lupa. Naku, natatakot na ako sa'yo. Kaya't dahil naayos na ang lahat, ituloy na natin ang trabaho. Mga kapatid, itaas ang manggas at magpatuloy tayo. Haha, ang saya. Ang mahuhusay na paraan ng pangingisda gamit ang kawil ay talaga ang ganda. Sayang lang, hindi pa rin tayo nakakakuha ng mga pwedeng ibenta na bagay. Kailangan nating bilisan ang pagkuha ng garapon. Ang pabrika ng dilata sa dulo ng nayon ay 3 taon na ang nakalipas. Itinatag ito ng munisipyo para mag-akit ng mga mamumuhunan. Pero dahil sa hindi magandang pamamahala at problema sa transportasyon, nagsara ito bago pa man mag-1 taon. Ngayon, ang pagbili ng pabrika ng dilata ay para sa atin ay isang magandang pagkakataon. Ang mga prutas sa atin ay sobrang tamis. Kapag natapos na ang daan, magsisimula na ang linya ng produksyon, at tuloy-tuloy tayong makakapaglabas ng mga dilatang produkto sa merkado. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang numero ng mamumuhunan. Hello, magandang araw. Ako ang punong bayan ng Guoxiang Village. Nais ko sanang magtanong, kung magkano ang halaga ng pagbili ng iyong pabrika ng dilata sa dulo ng nayon? Mga ganitong halaga, 200,000, ang dami naman yan. Ganun talaga. Sa baryo namin ngayon, malakas ang pag-unlad ng agrikultura. Yung mga pabrika na iniiwan nyo ay sumasakop sa malaking bahagi ng lupa. Kung gusto ninyo, handa akong mag-invest ng 50,000 para bilhin ang pabrika at mga kagamitan nyo. Kung ayaw ninyong ibenta, mangyaring sa loob ng 3 araw, linisin niyo ang mga kagamitan at pabrika. Ibalik ang lupa sa amin, mga mahihirap na tao. 500,000.
Ate, nandito sa card na ito ang 500,000. Ikaw ang nag-ugnay noong nagbukas ang pabrika ng dilatang pagkain. Ikaw na naman ang bahala dito. Sige, okay. Tama pala. Katatapos ko lang makita ang numero ni Ginoong Liu mula sa pabrika ng dilatang pagkain. Kung yayain natin siya na maging teknikal na tagapayo. Willing ba siya? Oy, Gino Liu. Kung tumawag ka, tiyak na gusto niyang pumunta. Noong nagsara ang pabrika ng dilata, ang ayaw niya talaga ay siya. Sa pagmamahal ni Ginoo Liu sa mga balahibo ng manok, sikat na sikat siya dyan. Ginoo Liu, gusto ko sanang imbitahan kang maging teknikal na tagapayo sa pabrika. Sa oras na yon, ikaw ang bahala sa lahat ng kagamitan sa pabrika. Ikaw na rin ang magtataas ng sahod. Walang pakialam sa sahod. Basta't makatrabaho ako sa mga kagamitang ito, ay ayos na. Ang dedikasyon ay nagmumula sa pagmamahal. Walang problema sa mga teknikal na issue dito. Kay Ginoong Liu, walang problema. Napakabuti naman yan. Sa tulong ninyo, tiyak na tataas ng malaki ang kahusayan ng mga kagamitan sa pabrika. Huwag kang mag-alala. Ngayon ay tinipon ko kayong lahat. Ang pangunahing layunin ay ipaalam ang isang bagay. Pabrika ng dilatang pagkain sa ating ngayon ay magsisimulang muling mag-operate sa loob ng ilang araw. Kung nais mag-apply, maaari kayong pumunta sa ating matandang punong bayan para mag-apply ng personal. Hindi ba nagsara na ang pabrika ng dilata? Bakit ngayon ay nag-hire na muli? Tama nga, bumagsak ang pabrika ng dilata sa loob ng wala pang isang taon. Hindi na ito magiging katulad ng nakaraan, di ba? Magsimula tayong maging tahimik, ha? Makinig kayo sa akin. Ang pabrika ng dilatang ito ay ganap na pag-ari ng ating kumpanya. Patuloy itong magpapatakbo, kaya't wala kayong dapat ipag-alala tungkol dito. Kung may gustong magparehistro, maaari kayong pumunta kay Ginoong Nayon para magparehistro. Napakamaalab ng mga kababayan. Tiyak na yayaman ang Nayon. Mga salamin na garapon para sa lata ni Xiao Hao. Nakipagkasundo na ako sa iba. Ito ay sa presyo sa merkado. Kamakailan, abala ako sa mga bagay sa pabrika ng lata. Nahihirapan si Uncle Wang sa pagtakbo dito at doon. Kung ikukumpara sa iyo, maliit na bagay lang ito sa akin. Tuwing bumabalik ako sa Nayon at nakikita ang lahat na nakangiti, ay talagang natutuwa ako mula sa kaibuturan ng aking puso. Mukhang hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo bilang punong Nayon. Lahat ito ay dahil sa suporta ng lahat. Kung hindi tayo susuporta, hindi ko rin magagawa ang mga bagay. Ay, huwag na nating pag-usapan yan. Ay, tama. Ngayon, puno na ang merkado ng mga lata. Paano kung hindi mabenta ang mga lata natin? Walang dapat ipag-alala dito. Tatay Wang, ang mga lata natin. Nakafocus talaga sa high-end na merkado. Walang anumang additives na gagamitin. Ano naman ang tungkol sa mga channel ng benta? Mayroon akong kaklase sa high school. Kahit na ilang taon na tayong hindi nagkikita. Pero patuloy pa rin ang aming komunikasyon. Ngayon, siya na ang manager ng Dahon Supermarket sa probinsya. Nakausap ko na siya. Subukan muna natin doon at tingnan ang resulta. Ayos lang iyon. Yila the way, ano ang pangalan ng dilatang ito? Tawagin na lang natin itong Sweet Ken. Okay. Hey, Lai Hong. Jen Zihao, hahaha. Come on, sit down, sit down. You are doing well, kid. It has only been a few years since we last met, and you have become a manager. You are not bad either. I thought you would be useless after quitting your job. Didn't expect you to turn around and become the village chief. Let us not talk about that anymore. Nandyan na ba ang mga bagay? Subukan mo at malalaman mo, 40% ay purong katas ng prutas. Ang natitirang 60% ay purong laman ng prutas. Walang additives, pagkatapos mong subukan, alam mo na ang lahat. Ay laldanal. Sobrang sarap nito. Walang kahit anong dilatang ibinibenta sa aming mall na makakapantay dito. Kaya ilagay mo na ito sa shelf. Sa pagkakataong ito, nagdala ako ng mga 6,000 bote. Sobra na to sa dami. Hindi ko kayang ubusin lahat ng sabay-sabay. Ganito na lang. Maglalagay muna ako ng 100 bote. Kung maganda ang benta, pwede akong humingi sa boss. Para makakain ko lahat ng mga lata mo. Walang anuman. Sige, maglalagay tayo ng 100 bote. Hoy, Lihang. Musta ang benta ngayon? Ay naku, 3 bote lang ang nabenta sa 100 bote. Ito, paano naman mangyayari yan? Huwag ka masyadong mag-alala. Kakaibang produkto pa rin ang mga dessert na lata. Hindi pa ka naririnig ng mga tao. Maghintay pa tayo ng 2 araw. CJ. Bakit ganito kaunti lang ang nabenta? Mas mahal ito ng 3 piso kumpara sa ibang brand. 15 piso bawat botelya. Pero sulit naman ang kalidad natin sa ganitong presyo. Maghintay pa tayo ng 2 araw, pare. Ay, si Chen Jing pala yun. Ang ganda niya, ang cute niya. Pero sino ba si Chen Jing? Sino ba si Chen Jing, hindi mo alam? Siya siyang sikat na host sa Provincial Lee Station. At siya ang nagtatag ng charity organization na Xiangyang. Malapit na umabot sa 3 milyon ang followers niya sa Weibo. Kahit matanda o bata, lahat sila ay tapat na tagahanga niya.
Sobrang kayabangan naman ng negosyanteng ito. Paano magiging zero additives? Kamakailan, ang istasyon ay nag-aayos ng isang programa tungkol sa kaligtasan ng pagkain. Kung magtatangkang mandaya siya, ibubulgar ko siya. Ang bango. Baka nagdagdag siya ng ilang espesyal na additives. Ito ay purong-purong laman ng watermelons. Walang anumang sangkap na idinagdag. Sobrang sarap talaga. Ay. Ang sarap talaga. Kailangan kong arekomenda ang ganitong masarap na dilata sa mga fans ko. Yung dilata ni Red Hair talaga sobrang sarap. Walang anumang sangkap na idinagdag. Ako mismo ang nagsubo. Mga mahal, bilhin na kayo agad. Kailan kaya darating ang dilata? Gusto ko talagang kumain ng dilatang iyon. Kailan kaya magkakaroon ng bagong stock? Ano ba talaga ang nangyayari? Yung produkto ang may problema. Hindi naman sa may problema ang kalidad ng produkto, kundi dahil sa isang dilatang sobrang sikat. Ngunit mayroon lamang tayong mahigit 70 bote sa inventaryo. Naubos na ito. Sabi ng lahat, kung hindi sila makakabili, hindi sila alis. Ito ba ay tungkol sa dilatang trigo? Tama. Narinig ko silang sinasabi na inirekomenda ito ng host na si Chen Jing. Oh. Sasabihin ko sa'yo. Sumisikat ang sweet can. Agad mong ipagawa sa driver na ibalik ang mga lata. Kung hindi, mawawasak ang mall na ito. Sige, pupunta ako agad. Huwag mag-alala, ayusin ang pila. Tinitiyak na lahat ay magkakaroon. Bilhan mo ako ng 20 bote. Kailangan ko ng 10 bote, 30 bote. Bigyan mo ako ng 50 bote. CJ. Ano ba talaga ang nangyari? Kahapon ng gabi, ako, ang host ng provincial station na si Chen Jing, ay nag-post ng isang rekomendasyon tungkol sa matamis na dilatang pagkain sa Weibo. At biglang sumikat ito. Talagang dapat tayong magpasalamat sa kanya. Tingnan mo ito. Hindi na kailangan, nagtitiwala ako sa'yo. Uy, Pear. Nandito ka ba para kay Chen Jing? Kung nandito ka para sa kanya, mas mabuti pang umuwi ka na lang. Anong ibig mong sabihin? Araw-araw may mga tao na lumalapit kay Chen Jing sa iba't ibang dahilan. Kahit anong regalo ang dala, itinatapon lang sa basurahan. Mas mabuti pang huwag ka nang mag-abala. Hindi papayagan ni Chen Jing yon. Hindi ko akalain na ganito karami ang mga humahabol kay Chen Jing. Salamat. Kahit sino ka pa. Kahit gaano ka kayaman. Bigla kang mawala sa harap ko. Siguro nagkakamali ka. Hindi ako ang humahabol kay Ginoong Chen. Dumating ako ngayon. Pangunahing gusto kong pasalamatan ka sa pagrekomenda ng matamis na lata, na naging sobrang mabenta. Nandito ako ngayon para hintayin kang matapos sa trabaho at yayain kang kumain. Bilang pagpapakita ng pasasalamat. Wala kang kailangang gawin ganyan. Gumagawa lang ako ng rekomendasyon sa aking mga tagahanga tungkol sa pagkain. Wala akong intensyon na tulungan ka. Sige, pasensya na sa abala. Sandali lang. Pwede naman tayong kumain, pero ako ang pipili ng lugar. Pwede kang mamili kung saan gusto mo. Red na sports car. Kung tama ang alaala ko, nasa mahigit 4 milyon ang presyo. Kahit na si Chen Jing ay isang sikat na host. Hindi niya kayang magpatakbo ng ganitong klaseng mamahaling sasakyan, di ba? Mukhang hindi basta-basta ang pinagmulan ni Chen Jing. Ang pangalan mo ay Jiang Zihua. Malaki ang naitulong ko sa'yo. Kaya kapag nakatagpo ako ng problema, kailangan mo rin bang makialam ng walang pag-aalinlangan? Siyempre. May isang reunion ng mga kaklase na kailangan kong puntahan. Pero may ilang tao doon na laging nanggugulo. Mula ngayon, ikaw na ang boyfriend ko. Hey. Naiintindihan ko, gusto mo akong gawing panangga. Hey. Lumapit ka sa akin. Mas mukhang magaan ito. Ngayon ako na ang girlfriend mo. Kung may ibang tao na may balak sa akin. Alam mo na ang dapat gawin, di ba? Alam ko. Mating na si Jingjing. Matagal na kitang hinihintay dito. Talagang nakakaabala ang paghihintay, ah. Lene. Jingjing, anong nangyari sa'yo? Tinawag siyang Jiang Zihao. Siya ang boyfriend ko. Kumusta, Jiang Zihao? Royal concubine.
Siya ang batang lalaki mula sa royal family sa lalawigan. Mayaman na bilyong yaman. Naglalakad sa mundo ng negosyo, ang royal concubine ay mapanukso. Siya ang nakikipag-ugnayan sa akin. Gamitin mo ang 100 ko bilang pananggalang. Hindi pa rin mapipigilan ang isang batang lalaki tulad niya. Ikaw sigaw, tama ba? Anong trabaho ang ginagawa mo ngayon? Pinangalanan siyang si Suteng. Kasama siya sa mga alipin ng reyna. Medyo maayos ang kabuhayan nila. Nagtatanim sa bukirin sa bahay. Haha. Magtatanim ka sa bahay buong taon, magkano ang kikitain mo? Kakayanin bang mabili ang isang bagay para kay Jingjing? Hindi na natin pag-usapan pa. Kagaya ng gasto sa bar ngayong gabi. Kahit papaano, ito ang kita mo mula sa pagtatanim sa bahay sa loob ng 2 taon. Sa tingin ko, kapag nagugutom ang tao, may pagkain. Kapag nauuhaw, may tubig. Sapat na yon. Ito ang dahilan kung bakit ka mahirap. Jingjing. Alam kong ayaw mo sa akin. Ngunit hindi kita makakalimutan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay ba? Sabi ko, kapatid. Nang harapin niya mismo, nagmamakaawa siya sa girlfriend ko. Medyo hindi ba ito tama? Bro, alam kong mali ako. May 500,000 dito, sana mapatawad mo ako. Kung kulang pa, magdadagdag pa ako ng 200,000. Pampagawa mo ng maliit na bahay sa probinsya at makapag-asawa ka na. Ayokong pera. At si Jingjing ay akin na. Sige na, Jingjing, huwag na makipag-usap sa kanya. Tara na tayo. Okay, mahal. Hindi ko kayang lunukin ito. Ipinasa ito sa akin ni Fije. Hoy, tulungan mo akong gawin ito. Salamat sa iyo ngayon. Maliit na bagay lang. Tulungan mo lang akong i-promote ang sweet can. May sumusunod sa atin sa likod. 9 na beses sa 10, dapat ay ng yellow team ito. Tao. Ang sama ng loob talaga. Sa harap sa gilid, ako na ang magmamaneho. Yo, bakit hindi kayo tumatakbo? Hindi ko pinapatigil ang sasakyan para hindi kayo mahabol. Si Raulo, mga kapatid, tulungan niyo ako sa kanya. Ikaw ang pinadala ng Reyna. Si Sutang, ang maliit na kapatid ng Reyna. Sila ang tumawag sa akin. Malaki ang impluensya ng pamilya ng Reyna. Kung hindi tayo pumunta, tayo ang mahihirapan. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang lolo ng Reyna ay isang tao ng sinaunang sining ng pakikipaglaban. Napakataas ng kanyang kakayahan. Marami siyang mga disipulo. Talagang maraming namamatay sa sinaunang sining ng pakikipaglaban sa mundong ito. Sige na, umalis na kayo. Patawad, Ginoong Xi, patawad. Salamat sa malaking tulong mo sa akin ngayon. Siguradong hindi na mauulit pa ng Emperatrice ang panggugulo sa akin. Ito ang aking numero. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Malakas ang pamilya ng Emperatrice. Hindi ka ba natatakot na maghiganti siya? Huwag kang mag-alala, nandito ang tatay ko, hindi siya makakagawa ng masama. Pero ikaw, mag-ingat ka talaga. Mag-ingat ako. Kakakuha ko lang nitong 2 araw ng mahigit 20,000 piso. Sa bawat bote, ang kita ay humigit kumulang 3.5 piso. Kapag nailabas na ang kalidad ng matamis na lata, tiyak na mas marami tayong kikitain. Ngayon, ang mga lata ay naging matatag na. Ngunit ang mga halamang gamot, ang greenhouse. Maaari tayong magdala ng teknolohiya ng greenhouse sa ating bayan ng prutas. Hindi lamang nito masisira ang limitasyon ng panahon, kundi maaari rin tayong magtanim sa buong taon. Ngunit ang greenhouse ay hindi naman aking larangan. Kailangan pa rin nating humanap ng tutulong sa atin. Hello, Chenjing ba? Kamusta? Gusto kitang hilingin ng isang pabor. May kilala ka bang mahusay sa teknolohiya ng mga greenhouse? Teknolohiya ng greenhouse. May kilala akong sobrang sanay sa paggawa ng mga greenhouse. Sasabihin ko sa kanya na tatawagan kanya bukas. Talaga? Sige, pasensya na at salamat talaga. Maraming salamat talaga. Ha? Hello, si Jen Zihaw ba ito?
Ako yung sinasabi ni Chenju na magtatayo ng greenhouse. Sabihin mo muna sa akin kung ano ang sitwasyon mo. Gusto kong magtayo ng isang greenhouse para sa mga gamot, para tumaas ang ani. Pwede naman. Pero kailangan kong pumunta sa inyo para tingnan yan. Talaga, salamat ng marami sa'yo. Kita-kits tayo. Kapag naitatag na ang mga greenhouse para sa mga halamang gamot, magkakaroon tayo ng isang napakalaking kita. Sa oras na yon, ang ating bayan ng prutas ay tiyak na makakaalis sa kahirapan at magiging masagana. Talagang magandang lugar ito para sa pagtatanim ng mga halamang gamot. Bagamat ang mga bundok na ito ay naglilimita sa atin, tulad ng sinasabi, umaasa tayo sa mga bundok. Ang mga halamang gamot dito ay mas mataas ang kalidad kumpara sa mga nasa merkado na umiikot. Hahaha, ay naku. Malugod na pagdating sa mga bisita, pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Nagsasabi ka ng biro, kuya. Walang ganun, bisita o hindi bisita. Sabi ni Xiao Hao at Chenting na gusto nilang mag-imbestiga ng personal, di ba? Dalhin mo siya sa hardin ng gamot ni Wang Danyang para makita. CJ, Uncle Wang. Ito ang isang bahagi ng hardin ng gamot. Sa amin na yon, halos bawat pamilya ay may ganitong bahagi ng hardin ng gamot. Gaano kalaki ang plano mong itayo? Magtatayo tayo ng 100 hektarya, siguro. May 200 hektarya na lupa sa aming baryo na pwedeng gamitin. Kalahati nito ay para sa pagtatanim ng mga gamot na ito. Ang kalahati naman ay para sa pagtatanim ng mga prutas. 100 hektarya ng lupa. Makikinig ba ang mga residente sa opinyon mo? Hi. Siyempre, makikinig sila. Ako naman ang leader ng baryo. Sa daan patungo sa kayamanan. Lahat ay talagang sumusuporta sa akin. Sige, ibigay mo na lang sa akin ang proyektong ito. Napakabuti naman. Sa ngalan ng lahat ng mga taga-baryo ng Nayon ng Guoxiang, nais kong pasalamatan ka. Ang proyektong ito ng 100 hektaryang greenhouse ay nangangailangan ng hindi bababa sa 7 milyong. Ganito na lang, ibibigay ko sa iyo ang 1 milyon. Ang natitirang halaga ay ibibigay ko sa iyo pagkatapos ng proyekto. Ibibigay ko na lang pagkatapos matapos ang proyekto. Ngayon, ang perang hawak ko ay pwedeng gamitin para palawakin ang produksyon ng dilata. Sa ngayon, nakakagawa ang dilata ng higit sa 6,000 bote araw-araw. Para matugunan ang pangangailangan sa merkado, kailangan pa nating magdagdag ng 3 linya ng produksyon. Anong kailangan ng boss ko sa akin? Maupo ka na, maupo. Oy, Ginoliu. Ang produksyon natin sa dilata ay sobra na sa pangangailangan. Balak kong magdagdag pa ng 2 automated na linya ng produksyon. Anong sa tingin mo? Sa tingin ko ay okay lang. Ang mga automated na linya ay hindi nangangailangan ng tao. Kailangan lang regular na mag-maintain ng makina. Yanan, may 2.5 milyon sa card na ito. Kaya ikaw na ang bahala dito, okay? Sa katawan ko, iiwan na lang ang 300,000. Kung hindi makapagbigay ng 2.5 milyon, hindi tataas ang kahusayan ng pabrika ng dilatang pagkain. At wala ring sapat na pondo para sa mga greenhouse. Ganyan ang pabrika. Nakaabot na sa pundasyon ang malaking tagumpay. Mamayang gabi, maghahanap tayo sa Nanshan. Tio. Sa hinaharap. Tatawagin na kitang Lingzhu. Nakaabot sa Golden Core Stage. Talagang lumakas na ang aking kapangyarihan. Kanina sa usapan, sinabi na ngayon ay kaya kong perpektong kontrolin ang espiritu ng enerhiya. Talagang kaya. Haha. Aba. Uy. Sobrang saya nito. Sa ganitong bilis kumilos. Sa hinaharap, hindi na magiging problema ang maglakbay ng libo-libong milya. Sayang lang at hindi ito magagamit sa araw. Kung mahuli ito ng iba, tapos na tayo. Bukas, titignan natin ang linya ng produksyon. Sabi ni Ginoong Liu, dumating na ang 2 linya ng produksyon. Tingnan natin kung gaano karaming lata ang may paproduce sa isang araw. Dito sa loob ay may 2 otomatikong linya ng produksyon. Nagsimula na ang mga manggagawa sa produksyon. Gaano karaming mga lata ang kayang gawin ngayon sa isang araw? Mga 50,000 na bote siguro. Medyo iba sa inaasahan ko.
Siguro kulang sa pondo. Kaya si Master Liu ay napilitan na lang mag-adjust. Kapag dumami na ang pondo natin, papalitan natin ng mas mataas na kalidad. Maghanda ka na ng panibagong kontrata. Gusto kong mag-supply sa inyo. Sa ibang chain na malaking red hair supermarket. Aalis na ako. Ay. Maaari bang makagawa kayo ng mas marami araw-araw sa pabrika ng dilatang pagkain? Palaging kulang ang supply dito sa akin. Inutusan ko na ang mga tao na ayusin ang bagong linya ng produksyon. Nasa proseso na ng pagsasaayos. Inaasahang magsisimula na ito bukas. Ilan ang kayang gawin ng inyong automated production line sa isang araw? Mga 50,000 na lata siguro bawat araw. Ang dami. Sabi ko, kailangan kong gumawa ulit ng bagong kontrata. Pirmahin mo na. Kung ganito, kakakuha tayo ng 20,000 bawat araw. Sa isang buwan, ang netong kita ay mga 6 milyon. Hindi pwedeng matulog dito. Malamang isipin ni Lihen na tanga ako. Puntahan natin ang hotel ni Jebin. May lakad pa ako, aalis na muna ako. Ay, nakapag-book na ako ng hotel. Kumain ka muna bago umalis. Anong bagay ang sobrang madali? Hindi ko alam kung ano ito. Anong kayamanan ito? Sana makuha ko ang isang artifact. Ah, nandito na. Isang libro. Baka ito ay isang teknik sa pagsasanay. Kung matutunan ko ang lahat ng 13 karayom ng demonyo, maari kong buhayin ang patay at ang mga buto. At saka, sa huli ng libro, binanggit pa, kung may papasa ang espiritu gamit ang silver needle sa katawan ng sugatan. Kahit gaano kalubha ang sugat, maaaring magpagaling. Sa aking kakayahan, sa kasalukuyan, walang problema sa unang 1-0 na tinik. Pero ang huling 3 tinik ay mga ngailangan ng konting oras. Basta may hawak akong ganitong libro. Sa huli, makakamit ko rin ang pagiging dalubhasa sa medisina. Tiyak na hindi ako nagkamali. Nakuha ko na ang unang 1-0 na iniksyon. Ngunit ang huling 3 iniksyon ay parang may pader. Hindi ko talaga ito malampasan. Ang 10 iniksyon ay tinatawag na pagbabalik ng kalikasan, kaya nitong ayusin ang lahat ng nasirang organ ng pasyente. May pag-asa na ang sakit ng tatay. Hey, libre ka bukas. Gusto ko nang lumabas ng ospital. Sakto, bukas ay pupunta ako para gamutin ang sakit ng tatay. Sige, bukas ay pupunta ako sa ospital para sunduin ka. Doktor, pakilabas na ako. Talagang gumaling ako ng anak ko kanina. Magstay pa ng 2 o 3 araw. Ay naku, ito. Sixiaohao, sabi mo wala na ba akong problema ngayon? Doktor, pwede na bang makalabas ang tatay ko? Inirerekomenda kong magstay pa ng 2 o 3 araw para obserbahan ang sitwasyon. Bakit kailangan pa ng 2 o 3 araw? Hindi pwede. Kailangan kong umuwi. Kasama ko si Zihao sa auction. CJ. Dad, ihahatid na kita pauwi. May kailangan kasi akong ayusin sa kaibigan ko. Kailangan kong mabilis na pumunta. Ay, pere, nandito na naman para hanapin si Chen Jing. Palagi siyang nakasuot ng paninda sa bangketa. Hindi ka naman mapapansin ni Chen Jing. Huwag nang sayangin ang oras. Lene. Ang kapal ng mukha mo. Tapos na ang trabaho ko, tara na, sige. Paano naman mangyayari yan? Sa ganitong klase ng auction, kahit pumunta ako, wala rin naman akong matutulungan. Bakit mo ako tinawag dito? Ayokong pumunta sana. Pero pinilit ako ng lolo ko. Pagdating ko, walang makikipag-usap sa akin. Kaya tinawag na kita. Itinuturing mo akong madaldal. Pero, hindi naman tututol ang lolo mo sa pagdadala ng estranghero, di ba? Huwag kang mag-alala. Kahit na ang lolo ko ay isang retiradong sundalo, napaka-maasikaso niya sa mga tao. Ang mga retiradong sundalo ay hindi natatakot sa mga banta ng hari. Talagang kasing laki ng royal family ang pamilya ni Chen Jing. Lolo. Naku, anak, bumalik ka na. Miss na miss ka na ng lolo mo. Haha, Jingjing, may boyfriend ka na ba? Anong sinasabi niyo, lolo? Huwag kang gumalaw, hey. Magandang araw, Lolo Chen. Kaibigan po ako ni Chen Jing. Ang pangalan ko ay Jiang Zihao.
Pasensya na at hindi ko kayo naabisuhan bago dumating. Pasensya na po kung nakasakit. Sana'y maunawaan nyo. Hahaha, maliit lang naman ang bagay niyan. Kaya tatawagin na kitang Xiao Hao mula ngayon. Xiao Hao, ilang taon ka na ngayong taon? Lolo, kung ganito ka pa rin, hindi na kita papansinin. Hehehe, sige na, sige na. Huwag ka nang magtanong, huwag na. Huwag mo akong iwasan. Haha, halika na. Umupo ka, halika. Sabi ni Chen Jing, napakamaasikaso. Walang kahit kaunting kayabangan. Lolo, Lianan, anong kayamanan ang balak mong makuha sa auction na ito? Sa auction na ito, may isang larawan ng pangangaso ni Qianlong. Napakahalaga ba nito? Hindi ang larawan ng pangangaso ang mahalaga, kundi ang selyo ng self-strengthening na nakalagay dito. Noong mga nakaraang taon, nawala ang selyo ng Emperador Qianlong. Kaya't ang larawang ito ng pangangaso. Napakamahalaga. Mga bisita, ang unang koleksyon sa auction na ito ay ang larawang pangangaso ng Emperador Qianlong ng Dinastyang Qing. Ito yon. Lanan. Maraming mga larawang pangangaso ang Emperador Qianlong. Ngunit ang kahalagahan ng larawang ito ay nasa. May nakasulat na patuloy na pagsusumika. Minimum na presyo 5 milyon. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 150,000. 5.15 milyon, 5.4 milyon, 6 milyon. 7 milyon, 7 milyon. Iyan ang pamilya Chen. Magdadagdag pa ba tayo? Baliw ka ba? Patuloy na magdagdag at makipag-away sa pamilya Chen. Malakas ang kanilang koneksyon. Talaga? Ano man ang mangyari, palaging may tutulong sa'yo. 700,000 bawat isang beses. 700,000 2 beses. 700,000 3 beses. Binabati ko si Lolo Chen sa pagkapanalo sa larawan ng pangangaso. Naniniwala ako na ang mga mahilig mag-ipon ay magkakaroon din ng malalim na interes sa pagtaya sa mga batong panghuhula. Yung batong nasa kaliwa ko ay may nagbenta dito. Presyo ng minimum ay 500,000. Bawat dagdag na bid ay hindi bababa sa 50,000. Mukhang jade ang itsura nitong bato na ito. Kung ito ay isang yelo, talagang malaking kita ito. Nagbid ako ng 600,000. CJ. Ang laman nito ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Kung makuha ito, siguradong kita. Pero mayroon na lang akong 300,000. Anong nangyari? Ang batong ito ay talagang kakaiba. Maaari mo ba akong tulungan na bilhin ito? Paano mo ito nalaman? Huwag mong alalahanin kung paano ko nalaman. Sa tingin ko, talagang sulit ang batong ito. Xiao Hao, sigurado ka ba? Siyempre, sigurado ako. Kung mawawala ang perang ito, ibabalik ko sa'yo lahat. Sige, ayos lang. Naniniwala ako sa'yo. 100 milyon na, umabot na sa 100 milyon. Ang dami, ang konti. Ang batong ito ay napaka-mistik. Tiyak na mabebenta ito. Muli na naman ang pamilya Chen. Nakakainis, talagang hindi ako makapaniwala. Talaga bang nagkakahalaga ng 1 milyon ang batong ito? Walang takot na mabigo. Malaki ang pamilya Chen. Ang 1 milyon ay wala lang para sa kanila. Kaya nilang itapon ito. 1 milyon minsan, 1 milyon ulit. 100,000 3 beses. Ginoong Chen, mayroon tayong kaukulang kagamitan at mga tauhan dito sa lugar. Gusto mo bang buksan ito dito? Gumawa ka na. May magandang kulay at berde. Ito ay talagang katangian ng mataas na kalidad na yelo. Tignan natin kung ano ang lumabas. Ano bang uri ng sundalo ito? Kung hindi ka pa magsasalita, akyat na ako para tingnan ito. Oh, talaga? CJ, ang kalidad ng High Ice Emperor Green na ito ay maaaring umabot ng 1 milyon, di ba? Binabati ko si Ginoong Chen sa pagkuha ng High Ice Emperor Green. Halaga nito ay 1 milyon. Wow, 1 milyon. Buti na lang at naibenta. At ito pa, ito ang pinakamagandang kalidad ng Jadete. Diyos ko, 1 milyon. Zheng Zihua, ang galing mo talaga. Xiao Hao, talagang humanga ako sa'yo. Haha, hindi na tayo bata. Kailangan na nating umuwi. Xiao Hao, ang late na, halika sa bahay ko kumain. CJ. Xiao Hao, tingin ko ang late na. Pinagsama-sama ko na lang ang pagkain sa kusina, baka magustuhan mo pa. Lalong-lalo na ang sarap. Salamat, Ginoong Chen. Nakuha ni Xiao Hao ang mataas na Ice Emperor Green dahil sa iyong tulong. Kapag naging pera na ito, ipapasa na lang ni Jingjing sa'yo. Hindi na, Ginoong Chen, nagbigay lang ako ng ilang mungkahi. Ikaw pa rin ang talagang nagbayad. Hahaha, kumain na kayo. Akyat lang ako sa taas. CJ. Ginoong Chen. Yung kanang binti mo. Luma na namang sakit. Sugat na iniwan noong panahon sa militar. Ginoong Chen, marunong akong medyo maggamot. Kung gusto nyo, tingnan ko na lang. Maraming doktor na ang tumingin sa binti ng lolo ko. Walang nakakita sa problema.
Jen Zihao, hindi ka naman nagmamalaki, di ba? Ikaw, batang ito, hindi na kita maintindihan. Sige, tingnan na lang natin. Ay naku. Walang sugat sa itsura. Ibig sabihin yan, pinatay siya. Xiao Hao, lagi ka bang may dalang pilak na karayom? Nag-aalala lang ako na baka may mangyaring hindi inaasahan. Mas maginhawa kung laging daladala. Grandpa Chen, sisimulan ko na. CJ. Ay. Nanginginig at parang nom. Medyo komportable naman. Nagawa na ni Ginoong Chen, subukan mong maglakad. Ang ibang mga manggagamot ay may iba't ibang mga therapy. Ilang iniksyon lang ito at ayos na. Talagang napaka-espesyal nito. Mas malakas pa ang 13 iniksyon na ito kaysa sa inaasahan ko. Lolo, talagang gumaling na ang binti mo, hindi na masakit. Anak na babae. Tingnan mo, mukhang hindi na ako may problema sa binti ngayon. Napakabuti naman. Jen Zihao, salamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ay, mga kaibigan tayo, hindi na kailangang maging magalang. Kasi nakikita ko si Ginoong Chen na may kapansanan. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Xiao Hao, narinig kong nagtatayo ka ng greenhouse para sa mga gamot, tama ba? Ginoong Chen. Halika, dumaan ka kay Ginoong. Ibibigay akong bagay sa iyo. Ito ang Shenlong Benjing na naipon ko noong mga nakaraang taon. Maaaring makatulong ito sa iyong greenhouse para sa mga gamot. Dito sa itaas, nakatala ang mga paraan ng pagpapalago ng mga halamang gamot. Si Ginoong Chen. Napakahalaga ng librong ito. Ay, pinabuti mo ang aking binti. Walang anuman ito. Tama, Xiao Hao. Kapag pinalawak mo ang negosyo, tiyak na makakaranas ka ng ilang problema. Maaari kang bumalik sa akin kapag nangyari yon. Sa wakas, ang mga taong iyon ay, bibigyan ako ng mukha. Dahil sa sinabi ni Ginoong Chen, kampante na ako. Ngayon, mas magiging matatag at tiwala ako. Pahayag, nagniningas ang pabrika. Sige, agad akong pupunta roon. Kung may mga problema, tawagan mo lang ako. May mga nasaktan ba? Nagniningas ang pabrika sa gabi. Tapos na ang trabaho ng mga manggagawa. Walang nasaktan. Pero nasira ang lahat ng aming linya ng produksyon. Sana walang nangyari sa tao. Maaaring itayo muli ang linya ng produksyon. Pero ano ba talaga ang sanhi ng sunog? Ay, kakalabas lang ng bombero. Sabi nila may naglagay ng gasolina sa bote ng Baijiu. Sadyang nagsunog. Sino ba talaga ang nagbalik tanaw sa akin ng ganito? Si Qianming o si Huang Fei? Perma. Nagawa na ang mga pinapagawa mo, Ginoo. Nasunog na ang linya ng produksyon sa Sweet Canned Food Factory. Hahaha, magaling ang ginawa mo. Ine, Jen Zihao. Hahaya kang makipagkontra sa akin. Ganito ang magiging kapalit mo. Sa wakas, natagpuan na kita. Niu Zahe, paano ka nakapasok? Kayo dalawa, magmadali, pumasok na kayo. Bigyan mo ako ng pagkakataon sa kanya. Professor, anong balak mo? Ako ang anak ng kapitan at hepe ng pulis. Ngayon, kahit sino ka pa. Kung hadlangan mo ang daan ng yaman ng aming bayan, patay ka sa akin. Xiao Zeng. Pasensya na, nagkamali ako. Hindi na ako muling magiging problema sa iyo. Patawarin mo na ako. Ngayon, putulin ko ang isang kamay mo. Para matutunan mo ang leksyon, Kung may susunod na pagkakataon, patay ka sa akin, Jen Zihao, pinasok mo ang tahanan ng iba at sinadyang saktan. Ngayon, may karapatan akong arestuhin ka. Sumama ka sa akin sa istasyon ng pulis. Siya na siguro ang ama ni Qianming, si Qian Haitao. Mayaman at mayaman. Gaano karami ang nakuha mo? Paano mo ipapaliwanag ang ginawa ng anak mo na nag-apoy sa gitna ng gabi? Buti na lang ay gitna ng gabi nag-apoy. Kung may nasaktan, ano ang mangyayari? Kung anak mo ang pinapalo, ikaw ang may pananagutan. Bakit hindi mo hinuli ang nag-apoy kanina?
Paano naglakas loob ang batang ito na magsimula ng apoy? Sa kahit anong dahilan, mali ang sadyang manakit ng tao. Kailangan na yung sumama si Jiang Zihao sa akin. Ang aming barangay captain, walang masama sa kanya. Mga kababayan, huwag niyong hayaang isipin ng iba na ang mga tao sa ating nayon ay mga mapagsamantala. Walang magyayari sa akin kung sasama ako sa kanila. Si Jiang Zihao, 26 taong gulang, ang punong bayan ng Baryo Guoxiang, nangunguna sa mga mamamayan upang makaalpas sa kahirapan at umunlad. Talaga namang may kakayahan ka. Ngunit sayang, wala kang koneksyon kaya't ako ang may kontrol sa'yo. Ngayon, nakakatawa ka pa. Naniniwala ka bang kaya kong gawin kang manatili dito habang buhay? Naniniwala ka ba? Mamaya, kailangan mong igalang na buksan ito para sa akin. Hehe, igalang. Jiang Zihao, parang hindi ka pagising. Dito tayo sa istasyon ng pulis. Ako ang hepe. Dito, ako ang masusunod. May tao na naghahanap sa'yo. Hey, okay. Ay naku. Isang putok pagkatapos. Hindi tama. Tama si Hao, ako ang may pagkakamali. Medyo malakas lang ang boses ko. Tingnan mo, hindi mo man lang sinabi na magkaibigan kayo ni Chen. Hindi ba't nakakatawa ito? Alam ko na darating ka para hulihin ako. Matapos ang laban kay Qianming, ibibigay ko na kay Uncle Wang ang telepono ni Ginoong Chen. Lenwei, nasaan ang lakas mo kanina? Ay, sa gitnang edad, hindi maiiwasan na medyo mainit ang ulo. Nagbibiro lang ako, Haoje. Pinautos ko na may magdadala sa'yo. Hoy, Ginoong Chen. Salamat sa'yo ngayon. Walang anuman, basta okay lang. Tama, yung piraso ng jade, pinagawa ko ng isang peres ng pulseras. Tumaas ang presyo ng ilang beses. Nagpadala ako sa'yo ng bahagi ng pera. Salamat, Ginoong Chen, hay haha. Pumunta ako, ang dami pala nito. Sapat na ang pera para sa muling pagsasaayos ng pabrika. Ay, bakit walang stock ang matagal na kaibigan nitong mga nakaraang araw? Laging nagrereklamo ang mga chain brand mula sa iba't ibang lugar na kailangan ng stock. Talagang hindi ko na kaya. Busy ako nitong mga nakaraang araw sa pagtaka sa kasal. Nakalimutan ko na ang bagay na ito. Ay naku, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nasunog ang linya ng produksyon ng pabrika ng lata. Ano ang nasunog? Okay ka lang ba? Okay naman ako. Pero kung muling itatayo ang linya ng produksyon, kakailanganin ito ng ilang araw. Pakiusap, sabihin mo sa lahat. Sige, kung kailangan talagang ayusin. Mas mabuti pang gawing otomatikong linya ng produksyon. Mataas ang kahusayan at nakakatipid ng ilang gasto sa paggawa. Ang greenhouse para sa mga halamang gamot ay malapit nang matapos. Kapag dumating ang oras na kulang tayo sa tao, maaaring magtrabaho ang mga nawalan ng trabaho sa mga nayon doon. Ginoong Liu, kung muling itatayo ang ating pabrika, balak kong maglagay ng 5 automated production line. Hindi na tayo gagamit ng semi-automated production line. May 1 milyong nasa card na ito. Tignan mo kung anong uri ng production line ang maitatayo. Kung 1 milyon, kaya nitong magtayo ng 5 medium na otomatikong linya ng produksyon. 1 milyon makakagawa ng. Kung magtatayo ka ng 5 otomatikong linya ng produksyon, gaano karami ang magiging araw-araw na produksyon? Mga 200,000 bote. Sige, punta ka na lang mag-ayos. Ang 200,000 bote sa isang araw ay kikita ng 700,000. Taunang kita ay aabot sa 250 milyon. Ito ang karaniwang sukat ng medium, at ang mas mataas pa. Ngayon, kulang pa rin ang tamang pagkakataon para sa sweet can. Kulang pa ito ng isang pagkakataon na makontrol ang industriya ng dilatang pagkain sa probinsya. Endorser. Nga. Makakahanap ako ng isang kilalang personalidad na magiging endorser ng sweet can. Sa ganitong paraan, muling usbong ang sweet can. Kung batay sa kasikatan, mas mainam na kumuha ng isang sikat na artista bilang endorser. Pero ang bayad nila sa pag-endorso ay umaabot ng ilang milyon. Hindi ko kayang bayaran. Yay! Uy, Lihang. Gusto kong makahanap ng endorser para sa sweet can. Mayroon ka bang magandang rekomendasyon? Hanapin mo si Chen Jing. Siya ang pangunahing host ng Provincial Lee Station. Tama, paano ko siya nakalimutan? Kamakailan lang, palagi kong napapansin ang kanyang katayuan. Ikaw ang anak na babae ni Chen Jia. Kalimutan mo na ang pagiging host sa Lee Station. Ipatawag si Chen Jing. Siguradong mas lalong uunlad ang matamis na delata. At makikita ng ibang mga probinsya ang oportunidad. Siguradong sasali sila sa'yo. Kung ganito nga, malapit nang sumikat ang matamis na delata sa buong bansa. Anong ginagawa mo? Nagsusumamo ka ba sa akin? Hindi ako karapat-dapat sa anak na babae ng pamilya Chen. Huwag mo akong gawing biro. Bakit mo ako tinawag?
Gusto kong hilingin sa iyo na maging tagapagsalita para sa aming Sweet Canned. Ako ang magiging tagapagsalita para sa Sweet Canned. Pero host ako. Hindi tayo pwedeng tumanggap ng mga patalastas na may kinalaman sa negosyo ng walang pahintulot. Tama nga. Pero maaari akong mag-isip ng paraan. Pero may hiningi ako sa iyo na isang bagay. Ano yon? Ikaw ang magpapabayad sa hapunan na ito. Sige, ako na ang magbabayad nitong hapunan. Pero paano mo plano kumbinsihin ang mga leader ninyo? Hindi mo ba pinapangunahan ang pagtulong sa mga kabundukan ng gulayan para yumaman? Matamis na delata ay isang kahon din ng peeled na prutas, di ba? Chen Jing. Dapat sabihin na natin ito. Ang galing ng maliit mong utak, ha? Zheng Zihao, anong ibig mong sabihin? Hoy. Pumayag ang boss na maging spokesperson ako ng Sweet Canned Goods. Pero may isang kondisyon siya. Anong kondisyon? Nang marinig ng boss na pinag-usapan ko ang poverty alleviation sa Fruit Village, gusto niyang mag-shoot kami ng isang interview tungkol sa poverty alleviation. Ayos lang, walang problema. Sige, makipag-ugnayan ka sa advertising company. Pagkatapos nating kunan, ipapalabas ng istasyon ng telebisyon sa iba't ibang channel. Sige, naintindihan ko na. Naalala ko, anak ni Tiongqi si Jiang Ziwan. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng advertisement. Kuya, bakit ka nandito? Hindi ba't nagtatrabaho ka sa kumpanya ng advertisement? Uy, marunong ka bang kumuha ng advertisement? Yung mga advertisement na ipinalalabas sa telebisyon. Siyempre, marunong ako. Kahit na ang kumpanya namin ay nakatuon sa offline. Pero palagi akong interesado sa advertising at media. Kaya sumali rin ako sa correspondence class. Marami na akong natutunang teknik sa pagkuha ng larawan. Ang galing mo talaga, bata. Nandito ako para hanapin ka. Gusto kong tulungan ka sa paggawa ng advertisement para sa matamis kong garapon. Nakapili na ako ng endorser. Sigurado akong magaling ka sa paggawa ng ads, ha? Huwag kang mag-alala, How. Siguradong maganda ang magagawa akong advertisement para sa'yo. Uy, nahanap na ang spokesperson. Sino? Chen Jing. Si Chen Jing, yung Chen Jing ng Provincial Lee Station. Hindi ko akalain na sa buhay ko. Makakapag-shoot pa ako ng commercial para sa aking diyosa. How Je, ang galing mo talaga. Ito ang pinsan ko, Jiang Ziwan. Hello, ako si host Chen Jing. Hello, ako si Jiang Ziwan. Sige, simulan na natin agad. Tara, 321, simula na. Matamis na lata, matamis ang tao, maganda ang puso. Matamis na lata, naway maging matamis at maganda ang buhay ng lahat. Hoy. Bro, natapos ko na ang video ng advertisement. Sige, ipadala mo sa akin para makita ko. Salamat sa pagod mo. Matamis na lata, matamis ang tao, maganda ang puso. Naway maging matamis at maganda ang buhay ng lahat. Ayos lang, maganda ang kuha. Ipadala mo kay Chen Jing para tingnan. Maganda ang pagkaka-open. Bukas, pumunta ka sa akin para pag-usapan ang bayad sa advertisement. Sobrang tagal na akong hindi umiinom ng kape. Medyo nahihirapan na akong uminom. Tama, paano ba natin kinakalkula ang bayad sa advertisement? Yung bayad sa advertisement ay batay sa haba ng oras. At pati na rin sa oras ng pagpapalabas. Tulad ng prime time, mga alas 8 o 9 ng umaga. 12 ng tanghali, 7 o 8 ng gabi. Mas mahal ang mga bayarin dito. Iba-iba ang mga pamantayan ng bayarin sa bawat probinsya. Ano nga ba ang tiyak na pamantayan? Tulad ng Mango Li at Jiangsu Li, mas mahal ang mga entertainment provincial stations. Medyo mas mataas ang gastos dito. Pero ang pinakamahal pa rin ay ang waste style ads. Narinig ko, sa loob lang ng mahigit 10 segundo, umaabot na ng higit 5 milyon. Ay naku, tayo. Sa katunayan, hindi pa nakalabas ng probinsya ang Sweet Canned Goods na ito. Unang ipapalabas muna sa Provincial Lee. Ipapalabas natin ito ng 1 buwan. Sa Provincial Lee natin ipapalabas ng 1 buwan. Ang gastos ay humigit kumulang sa 350,000. At ito ay presyo ng loob na ibinigay ng direktor. Presyo ng loob. Mukhang hindi nag-aksaya ng oras si Chen Jing dito. Pwede na, walang problema. Kung tungkol kay Master Liu sa 5 production line na ito, kailan kaya tayo makakapagsimula? Halos tapos na ang pag-install ng 5 linya ng produksyon. Susubukan natin ito ngayon, bukas ay makakapagsimula na tayo. Napakabuti naman. Kung hindi pa tayo makakapagsimula, hindi ko na kayang bayaran ang proyekto ng greenhouse para sa mga gamot. Ginoong Liu, ang pang-araw-araw na maintenance ng 5 linya ng produksyon. Ikaw na ang bahala. Sa panahong ito, mukhang ikaw ang mahihirapan. Ay, huwag po kayong mag-alala. Ayos lang naman. Uunahan ko na magtrabaho. Sige, haha. Nailunsad na ang advertising. Pagkatapos nito, siguradong mas tataas pa ang demand para sa matamis na dilata. Sa takdang panahon, hindi kakayanin ng ani mula sa 100 ektarya ng mga prutas na mapuno ang pangangailangan sa paggawa ng dilata. Sa paligid ng gulay ng prutas, may libu-libong ektarya ng mga kabundukan at kagubatan. Kung sakaling makuha ito, ang karapatan sa paggamit ng mga lupain na ito, wala nang dapat ipag-alala sa mga sangkap ng lata. Mukhang kailangan kong makipag-ugnayan kay Ginoong Fan upang kumonsulta sa kanyang opinyon.
Ang lupain ng Fruit Fragrance Village ni Ginoong Fan ay hindi na sapat para sa mga pangangailangan ng pag-unlad. Gusto kong mag-apply para sa karapatan sa paggamit ng mga libong ektaryang lupa sa paligid. Siyempre, sang-ayon ako na iakyat mo ang mga lupain na ito. Ngunit ang mga lupain ay mahigpit na kinokontrol ng mga nakatataas. Kailangan ko munang humingi ng permiso sa kanila. Tatawagan kita kapag nakuha ko na. Sa mga nakaraang taon, para mapalaya ang nayon mula sa kahirapan, nagsayang na sila ng hindi mabilang na pera, pero halos walang epekto. Pero nitong mga nakaraang panahon, malaki ang tumaas ng kita ng mga residente. Kung hindi papayagan ng taas, hindi na nila aprobahan, di ba? Sige, punong bayan ng Fan. Hintayin ko ang balita mo. Ay, may mga naalis na sa trabaho ng mga residente, dumating na rin sila. Mukhang lahat ay umaasa na magpatuloy ang pabrika ng dilatang pagkain. Binabati ang Sweet Canning Factory sa muling pagkabuhay, haha. Congrats, congrats. Ayos na, ayos na. Magbalik na kayo sa pabrika at magtrabaho. Talagang pinahahalagahan ng mga nakatataas ang mga programa sa pagtulong sa mga nayon. Ang bilis naman ng pag-aproba. Sumang-ayon ang itaas kay Zihaw. Kayo na ang nagbukas ng mga lupain sa paligid ng nayon. Napakabuti naman yon. Pero pinapayagan lang muna na magsimula sa 500 mo bilang pilot. Sige, 500 mo na lang, 500 mo na talaga. Sige, ganito na lang muna. Mukhang hindi pa rin ako masyadong pinagkakatiwalaan sa taas. Pinatawag ko kayong lahat ngayon. May mahalagang bagay akong kailangang sabihin sa inyo. Kahapon, nagsumite na ako ng aplikasyon sa taas. Para sa pagpapaunlad ng ating kabundukan, malayo pa ang kailangang landasin gamit ang kasalukuyang limitadong lupa. Di magtatagal. Mga prutas dito sa aming orchard, hindi na sapat para sa pangangailangan ng canned food factory. Ngayon, nakapag-ayon na ang itaas na antas na bigyan tayo ng 500 hektarya ng lupa. Yung karagdagang 500 hektarya ng lupa, ipamamahagi ko ayon sa bawat pamilya at bawat tao ng patas. Oh. Pero yung 500 hektarya ng lupa, kahit anong itanim, prutas man o gamot, malaki rin ang gastos na ito. Makinig kayo sa akin. Tanungin natin ang ating mga sarili. Pabrika ng dilatang pagkain at base ng gamot. Alin dito ang hindi pinondohan ni Xiao Hao? Alin dito ang hindi para sa ikabubuti natin? Ngayon, naglaan si Xiao Hao ng 500 hektarya ng lupa para sa lahat. Hindi ba dapat tayong magbayad para sa pagpapaunlad ng lupa? Magaling si Xiao Hao. Yung ilang bahagi ng aking hardin ng prutas, ngayon ay nagkakahalaga na ng higit sa 1,000 piso. Noon, hindi ko nga ito naisip. Handa akong gumastos para magbukas ng lupain. Sang-ayon ako, sang-ayon ako, sang-ayon ako. Sige, maghiwa-hiwalay na tayo. Ayos, sige. Tara, alis na tayo. Tungkol sa pondo para sa pagbubukas ng lupain, Wang Shushu. Ngayon, ang pabrika ng dilatang pagkain ay kakasimula pa lang. Kulang na nga ang pondo. Kailangan mo pang bayaran ang proyekto ng greenhouse. Kung kailangan mo pang maglagay ng pera para sa mga lupain. Paano kung maputol ang pondo ng pabrika ng dilatang pagkain? Ano ang gagawin mo? At saka, hindi mo rin maaring hayaan silang umasa sa iyo sa lahat ng bagay. Kung sakaling may mangyari, iisipin nilang nandyan ka para sa kanila. Sige, alam ko na. Ay. Sa isang araw lang, nakabenta tayo ng 800,000 yuan. Mukhang, nagbunga na ang mga ginasto sa advertisement. Hindi magtatagal. Makukuha na natin ang pera para sa malaking proyekto. May kailangan ka ba, Xiao Jiang? Ay, Baoje. Gusto ko sanang magtanong sa'yo. Kukuha ka ba ng trabaho sa paglinang ng lupa dito? Bakit hindi? Ayos, napakabuti niyan. Bukas, dumaan ka sa nayon. Magkikita tayo bukas. Sige, tatapusin ko na ang mga dapat ayusin. Ayos na, may proyekto na ang grupo. Bukas ay maaari na tayong maglinang ng lupa. Okay. Tingnan mo kung gaano kaganda ang pagkakadisenyo ko sa lugar na ito. Nasa silangan ang bukal. Kaya madali tayong makakapagdilig dito. Nasa kanluran naman ang bundok. Makakatulong din ito sa atin para hadlangan ang buhawi. Talaga namang matalino ka. Tio Wang, kung hindi ka komportable sa iyong likod, mas mabuti pang umuwi ka at magpahinga. Wala yan, hindi naman ako pagod. Si Xiao Jiao, ang ilalim ng lupa dito ay puro mga pira-pirasong bato. Kailangan munang gamitan ng pandurog. Kung hindi makakatanim ng ugat ang mga puno ng prutas. Huwag mag-alala tungkol sa renta ng makina, hindi ito problema. Magkano ang kailangan? Anong mga kagamitan ang kailangan, sabihin lang. Bukod pa rito, ipapagawa muna sa mga residente na linisin ang mga damo sa ibabaw. Pagdating ng pandurog, saka tayo maghukay ng mas malalim. Hay, nakita ko isang malaking grupo ng mga prutas na hawthorn. Ilipat natin sila sa prutasan. Pwede naman, itong wild hawthorn ay sobrang maasim.
Siguradong magugustuhan ito ng lahat kapag nakuha na. Mag-ingat kayo kapag naghuhukay. Huwag masyadong masaktan ang ugat. Sige, magpatuloy na kayo sa paggawa. Ayos, ayos. Ingat kayo. Ito ang Fire Earth Pill na nakasulat sa Shen Nong Benjing. Dahil sa yaman nitong gamot, pinipilit nitong gawing magandang lupain ang emperador. Sa loob ng kalahating buwan lang, pwede ring pabilisin ang pag-ani ng mga prutas. Mas mataas ang kalidad. How, per. Kakatapos lang naming mahanap ang isang bukal. Hindi masyadong malaki pero sapat na para sa lupa sa tabi. Para hindi na tayo maglakad ng malayo para sa tubig. Maganda to. Sa hinaharap, pwede pa tayong maghukay ng imbakan ng tubig. Bibili tayo ng ilang tubo para maipadala ang tubig dito. Sige, sabihin mo kay Wang Uncle. Malakas ang ulan nitong mga araw na ito. Huwag kayong magpapahuli, gawin na ninyo. Kapag sumabog na ang lupa na ito, basang-basa na. Hindi na natin kailangang magtanim pa ng tubig. Ngayong gabi, kakain tayo ng pancake. Hoy, may tao sa opisina ni Engineer Liu na naghahanap sa'yo. Sige, pupunta agad ako. Hoy, sino ang naghahanap sa akin? Ikaw ba si Jiang Zihao? Sino ka? Ako si Bian Xiaojun, para mag-apply sa trabaho. Ito ang aking resume. Umupo po kayo. Tunay na kulang ang mga tao sa pabrika ng dilata. Pero wala namang anunsyo na naghahanap sila ng empleyado. Isang magaling na estudyante mula sa Peking University. Sa lakas ng iyong kakayahan, dali mong mahahanap ang trabahong may milyon-milyong yuan ang sweldo. Hindi ito mahirap para sa'yo. Bakit pa kaya pinili mong magtrabaho sa aming matamis na pabrika ng dilata? Dahil dito may masarap na dilatang pagkain. Nagbibiro lang. Sa tingin ko, malaki ang potensyal ng Sweet Factory. May maliwanag na hinaharap. Sabi ng guro, may kakaibang espiritual na lakas dito. Ang mga alon ay talagang nag-udyok sa akin na suriin ito. Kailangan kong magpanggap muna. Ano ang inaasahan mong sahod? Sige, 1,000,000 sa isang buwan ay sapat na. Malugod kang tinatanggap sa Sweet Factory. Susunod, ikaw ang pangunahing responsable sa mga benta. Ayos na yon. Lapit na tayong makatanggap ng tawag. Tungkol sa mga franchise. Sa oras na yon, naniniwala ako na sa iyong kakayahan. Tiyak na magagawa mo ito ng maayos. Walang problema. Ay naku, mas masarap pa rin sa bahay. Kahit nasabi ng tatay mo na nakalabas ka na ng ospital, kailangan mo pang magpagaling ng ilang araw pa. Ay nako, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Ay, Xiao Hao. Narinig ko na ikaw na ang nagdadala sa grupo sa pagtatanim. Huwag mong hayaan na mapagod ka ng sobra. Hindi tayo nagmamadali. Mag-alala ka, tatay. Matibay ang katawan ko. Kapag natapos ko na ang pag-aalaga sa 500 hektarya ng lupa, saka ako magtatanim ng mga prutas. Hindi na magkukulang ng raw materials ang pabrika ng dilatang pagkain. Ay. Salamat. Boss, ito si Zhang na dumating para pag-usapan ang franchise. Hello, ako si Jiang Zihao, ang may-ari ng Sweet Canned Food Factory. Ako ay mula sa Xuan Food Co. Adye, dumating ako ngayon para pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa franchise. Pakiupo, sa wakas ay nandito na. Hindi sayang ang mga patalastas. Boss Jiang, talagang walang masabi sa kalidad ng mga lata nyo. Ngunit ang 500,000 na bayad sa prangkisa ay talagang masyadong mataas. Nagsaliksik ako tungkol sa ibang mga tatak. Sa pinakamataas, 300,000 lang. Kung si Bian Xiaojun ay nag-aalok ng 500,000, tiyak na may dahilan siya. Sundin natin ang kanyang ibig sabihin. Alam namin ang presyo na sinasabi nyo. Pero ang aming matamis na dilata ay pangunahing nakatuon sa zero additives. At ang presyo namin sa retail ay mas mataas ng 30% kaysa sa mga kakompetensya. Dagdag pa dito, mayroon kaming mga loyal na customer. Kaya hindi kami mag-aalala sa benta. Ang kinababahala ko lang ay, sa peak season, baka hindi makasabay ang produksyon. Kapag naubusan ng stock, magiging napakahirap. Kami ay nagpo-produce ng 200,000 lata araw-araw. At ito ay mula sa 100 hektar na orchard. Sa tingin mo ba, maubusan ng stock? Sige, pumirma na ako. Sana magtagal tayo sa pagtutulungan. Engan. CJ, maganda ang pagtutulungan. Magsaya tayo sa pagtutulungan. Kung wala nang iba, uwi na muna ako. Pwede na, kahit hindi ako dumating. Kahit na hindi ka pa nakakuha, nakuha mo pa rin ang kliyente na yan, di ba? Ako ay isang magaling na estudyante sa larangan ng pamamahala sa pananalapi. Lanan. CJ, kung ganon, aalis na ako sa lugar na to para magtanim ng mga puno. Gusto ko rin pumunta. Hindi pwede, kahit pumunta ka man, wala kang magagawa. At saka, kailangan mong manatili dito para sagutin ang tawag.
Xiao Hao, ano ba yung pinapakalat mo dyan? Ah, ito. Ito ay pataba na pwedeng magdagdag ng nutrisyon sa mga prutas na puno. Pagkatapos ninyong magtanim ng mga puno, pwede rin kayong maglagay sa loob. Yinan, makalipas ang ilang buwan, mamumunga na ito. Makalipas ang ilang buwan, mamumunga na ito. Ang galing naman. Nagmamalaki ka lang ba? Ano bang pinagmamalaki ko dito? Nakita ko ito sa isang sinaunang aklat. Gawa ito ayon sa sinaunang pamamaraan. Ito ay nakakapagpabilis ng paglago ng prutas. At saka, sa oras na yon, ang mga bunga ay magiging malalaki at matamis. Uy, lahat ay pwedeng dumaan at kumuha. Ito ay talagang magandang bagay. Sige, hawakan mo ito. Sige, maglagay ng kaunti pa sa mga puno. Magsimula na kayong magtanim. Baka naman sobra na ang nailagay. Bumisita tayo dito mamaya sa gabi para tingnan ang sitwasyon. Mas lumalakas ang alon ng espiritu. Nandoon lang sa disyerto. Kailangan nating malaman ngayong gabi. Mukhang walang masyadong problema. At yung mga berdeng liwanag na yan, tanging mga nag-aral lang ang nakakakita. Jen Zihao, bakit ka pa nandito ng ganitong oras? Salamat na lang sa amulet na ibinigay ng Master. Yung mga berdeng liwanag na yan, sila ang pinagmumula ng enerhiya ng espiritu. Kailangan kong magmadaling bumalik at mag-report sa Master. Sino yan? Walang anuman, sabi ng guro. Kahit na isang cultivator sa Golden Core Stage, hindi agad makikita. Itong reversal talisman. Isang cultivator na reyna. Kwalipikado. Gumamit ba ito ng mga bagay na katulad ng pag-iwas sa presensya? Ngunit dahil nandito na, hindi na ito madaling makaalis. Nahuli na ako. Paano posible ito? Ito ba ay dahil si Jiang Zihao ay isang cultivator sa Golden Core Stage? Siyempre. Maging higit pa sa Golden Core Stage, sa Nascent Soul Stage. Putang ina. Ay. Sabihin mo, hindi ba't ipinadala ka ng prinsesa? Golden Core Stage. Ito ang kapangyarihan ng mga cultivator sa Golden Core Stage. Yanan, huwag. Pamilyar na boses. Sino ba talaga? Bian Xiaojun, anong ginagawa mo dito? Ano bang nangyayari dito? Ay. Ay. Ang sakit ng ulo ko. Dahil ito sa pagkaubos ng iyong espiritual na lakas. Kaya ka nakakaranas ng sakit ng ulo. Ikaw. Huwag kang lumapit. Ganito ba ako ka nakakatakot? Gusto ko lang sanang sumilip. Bakit mo ako gustong patayin? Yinan, hindi ko naman sinasadya yon. Akala ko kasi may kaaway akong dumating. Huwag kang magkamali ng akala. Humihingi ako ng tawad, pasensya na. Kung hindi ka komportable, uminom ka ng mainit na tubig. At mamaya, dito ka na matulog. Kamusta, Tio? Bakit ka nandito, Xiao Hao? Tatay, huwag kang mag-isip ng masama. Ito si Bian Xiaojun, na responsable sa pagbebenta ng aming pabrika ng dilatang pagkain. Nakita ko siya sa disyerto kagabi, kaya dinala ko siya dito. Isang babae na nagpunta sa disyerto sa kalaliman ng gabi. Talagang delikado. Hindi ko nakilala si Jiang Zihao. Lagi akong ligtas. Wala namang anuman, babalik na kami sa pabrika ng lata. Sige, okay. Dahan-dahan lang. Hindi ko pa nga natanong sa'yo, anong ginagawa mo dito sa gabi? Kamakailan lang, napansin ng guro na hindi normal ang daloy ng espiritu dito. Pinadala niya ako para mag-imbestiga. Guro, anong sekta ka? Wala akong sekta. Basta sumusunod lang ako sa aking master sa pag-aaral. Ang pangalan ng Taoist ng master ay si Inchen Zenren. Dharma pangalan Xuan Chenzi. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay isang eksperto sa yugto ng Yuanying. Maswerte na hindi kami nagkaalitan. Kung hindi natin alam ang magiging resulta. Ngayon, tanungin kita. Anong sekta ka? Huwag mo akong sasabihin na wala kang sekta. Hindi ako naniniwala na isang nag-isang tao ay makakaabot sa Golden Core Stage. Sa ilalim ng gabay ng aking guro, kakarisan ko lang nakamit ang gitnang yugto ng Foundation Establishment. Ngunit totoo, isa akong nag-isang tao. Mayroon lang akong kaunting swerte. Ayaw kong pag-usapan. Sige na. Ano ang mga berdeng liwanag na yon? Ang mga yon ay tinatawag na Fire Earth Pills. Ang pagpapataas ng fertilidad ng lupa ay, nakita ko sa isang lumang aklat. Anong klaseng aklat iyon? Hindi ko pa alam. Yung nasa likod ni Xiaojun, Sixuan Chenzi. Anong klaseng tao siya? Mas mag-ingat na lang tayo. Hindi ko sasabihin sa'yo. Ayaw ko rin. Muling nawala na naman. Manatili ka dito at ipagpatuloy mo lang ang pagtawag. Aalis lang ako sandali. Hey. Para kang nanliligaw tuwing manghuhuli ka ng isda.
Pero dito, puro kayamanan ang nasa loob. Isang libro ba naman may kasamang kung anong mga kasanayan? Fulu. Hindi kaya yung mga kasanayan ng mga Taoist yun? Hindi lang basta mga talismans ng Taoist ang nasa loob nito. At mayroon pang iba't ibang uri. Katulad ng mga panlinis na talisman na pwedeng maghugas ng dumi sa katawan, at mga panlinis na kaya nang hindi kumain ng 3 araw. Nakuha. Uwi muna para maghanda ng cinnabar at papel na panlinis. Subukan ang epekto ng fulu. Nagawa na. Kung wala sana ang espiritu ng Golden Elixir, baka hindi rin magiging madali ang tagumpay. Naglilikhang isang talisman para sa pag-iwas sa pagkain. Subukan ko ulit ang iba pang mga. Sa kabuuan, gumastos ako ng 3 piraso ng talisman para sa pag-iwas sa gutom, 3 piraso ng talisman para sa paglilinis. At mayroon pang isang talisman para sa pag-iwas sa ulan. At isang talisman na napakalakas sa depensa, ang Earth Stabilizing Talisman. Kasama pa ang 2 malakas na talisman para sa atake, ang Thunderfire Talisman. Gapin mo na. Sa mga talisman na ito, para na akong isang naglalakad na armas. Parang isang otomatikong imbakan ng armas. Akala ko noong una si Jiang Zihao. Ikaw ay isang mahirap na pinuno ng isang maliit na nayon. Hindi ko akalain na isa ka palang tagapagsanay. Makipag-ugnayan ka sa mga tao ng Ling Yunzong. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Sige, Gino. Pinayagan ka ni Jiang Zihao na makapagpahinga ng ilang araw. Huwag mong isipin na makakalimutan ko ang pagkuha mo kay Chen Jing mula sa akin. Tiyak na ipaparanas ko sa iyo ang mas masakit pa sa kamatayan. Tumingin muna tayo sa malaking screen. Ngayon, lahat ng aming mga greenhouse ay nakakonect na sa Internet of Things. Temperatura, humidity, ilaw. Lahat ay maaaring a-adjust ng real-time gamit ang cellphone. Kaya ang mga gamot na aming ginagawa ay mas mataas ang kalidad kumpara dati. Naintindihan. Sa mga high-tech na ito, mas magiging madali ang trabaho namin. Lahat tayo ay mga kinatawan mula sa iba't ibang kumpanya. Kailangan talagang mag-aral ng mabuti. Kung may hindi naintindihan, sabihin mo lang. Hayaan si Kapitan Jiang at si Chen Ling na sagutin ang mga tanong. Sa ganitong paraan, walang magiging problema. Maaari kang sumama sa akin para tingnan ang greenhouse. Sa greenhouse, sapat ang sikat ng araw sa araw. Napakaganda ng kalidad ng mga gamot. Aba, nakapagpakatanda na ako. Hindi ko pa nakita ang mga gamot na tumutubo ng ganito kaayos. Parang sinukat gamit ang ruler. Lahat ito ay dahil kay Xiao Hao. Hay, hindi ito nag-iisa kong tagumpay. Ito ay resulta ng sama-samang pagsisikap ng lahat. Kuya Chen, narito ang bayad sa proyekto, kabuang 7 milyon. Wala akong minamadali. Kung babayaran mo agad ang 7 milyon, hindi ba maapektuhan ang iyong pabrika ng dilatang pagkain? Noong una, ang pagbabayad ng 7 milyon ng sabay-sabay ay talagang mahirap para sa akin. Ngunit kamakailan lang ay nagdaos ng pagpupulong ang pabrika ng dilatang pagkain. Maraming mga kasosyo ang pumasok at kumita ako ng kaunti. Ayos. Lumabas. Nang nasa bahay ako, nakagawa ako ng 4 na simbolo ng ilalim ng lupa. Sa totoo lang, ang bagay na ito ay makakatulong din sa pagtibay ng pundasyon. Kung ganoon, hindi lamang magiging matibay ang pundasyon, kundi makikilala rin ang amoy ng mga dayuhan. Maaabot ang pag-iwas sa mga panganib bago pa man mangyari. Kahit na puno ng espiritu dito. Pero simula noong nakamit ko ang malaking perpekto sa Golden Core Stage, hindi na ako makakainom pa ng espiritu. Hindi na rin nakakapagtaka kung ang tanging paraan lang ay ang pag-absorb ng espiritu para makalusot sa Yuaning Stage. Ba't parang napakaraming tao na ang nakarating doon? Mas mainam na manatili na lang dito sa Herbal Garden at palakasin ang mga halamang gamot. Paano nga ba talaga makakamit ang pag-akyat sa Yuaning Stage? Hoy, hindi ka lalabas bukas, di ba?
Anong masama kung hindi ako lalabas? Yung interview na sinabi ko sa'yo dati. Pupunta ang provincial station bukas para mag-shoot, gusto ko lang ipaalam sa'yo. Oh, CJ. Walang problema. Hindi na kailangang magdaos ng malaking pagtanggap, gawin nyo lang ang dapat nyong gawin. Naiintindihan. Bukas, ako at si Uncle Wang ay maghihintay sa inyo sa dulo ng barangay. Matapos ipalabas ang interview tungkol sa pag-aalis sa kahirapan, ang Fruit Fragrance Village ay tiyak na makakakuha ng higit pang atensyon, at ang matamis na dilatang prutas ay tiyak na magiging masikat. Magandang araw sa lahat ng mga manonood. Ngayon nandito tayo sa dating probinsyal na mahirap na nayon. Fruit Fragrance Village. Ilang buwan na ang nakalipas, ang kita dito ay hindi umabot sa 3,000, at ang daan sa ilalim ng ating mga paa ay putik na lupa. Ngunit ngayon, pakiusap, tingnan nyo. Ito ay isang bagong asfalto na daan, at ito rin ang susi sa pag-angat ng Fruit Fragrance Village. Mayroon na tayong daan. Ang mga halamang gamot at prutas ng bayan ay maaari nang maipadala palabas. Ang kasama ko dito ay ang susi sa pag-angat ng bayan mula sa kahirapan. Ang kasalukuyang punong barangay na si Jiang Zihao, at ito naman ay ang dating punong barangay na si Wang Fugi. Ay, kung hindi dahil kay Xiao Hao, nasa masamang kalagayan pa rin ang ating bayan. Ngayon ay maayos na. Ang asfalto ay umaabot na sa pintuan ng bahay. Ang pabrika ng dilatang pagkain ay araw-araw na nagtatrabaho para sa atin. Kaya hindi na kailangang lumabas para magtrabaho, hahaha. Hindi ito nag-iisa na tagumpay ng isang tao. Ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng lahat. Tingnan mo roon. Itong 100 hektaryang greenhouse ng mga halamang gamot. Lahat ay may smart temperature control. Ang mga prutas sa hardin ay direktang ginawang dilata. Nagawa na ang tunay na zero additives. At saka, sa panahong ito, ang mga kasosyo natin ay umabot na sa 5 kumpanya. Sa aming pabrika, lahat ng 5 linya ng produksyon ay bukas. Kaya naming maglabas ng 200,000 bote bawat araw. Makikita niyo na puno at makatas ang mga prutas. At nakalagay na sa bote na walang idinagdag na anumang kemikal. Ginoong Jiang, paano po ninyo naisipang gumawa ng high-end na dilata? Napakatamis ng mga prutas sa aming baryo. Noon, karamihan sa mga prutas ay nasasayang lang sa lupa, sobrang sayang. Gusto kong gawing dilata ito pagkatapos. Upang matikman ng lahat ang lasa ng ating prutas na nayon. Narinig ko na ang ating nayon ay nag-aalaga ng lupa. Maaari bang dalhin tayo ni Ginoong Jiang upang makita ito? Maaari. Ang mga punong prutas na ito ay bagong tanim namin. Karamihan dito ay mga puno ng peach at hawthorn. Ano bang mga punong prutas ito? Siyempre, ito ay mga punla ng yaman ng prutas na nayon. Ginoong Jiang, ang lupain na ito ay inyong. Ano ang plano? Mayroong isang kabuang 500 hektarya ng lupa dito. Plano kong gumamit ng 200 hektarya ng lugar na ito upang magtanim ng mga puno ng prutas. Ang natitirang 300 hektarya ay ginagamit para sa malalim na pagproseso ng mga materyales sa panggagamot na Chino. Tila nababahala na ang punong nayon na si Jiang tungkol sa pag-unlad ng nayon ng Guoxiang. Magkaroon ng isang malinaw na plano. Hindi ba yon si Chen Jing? Provincial lay host. Nakita ko siya sa Rie. Bakit siya nandito? Susunod, makikipanayam tayo sa mga lokal na residente. Tignan natin kung ano ang kanilang sasabihin. Magandang araw, maaari po bang makapanayam kayo? Siyempre, walang problema. Kung ikukumpara sa dati, tumaas ba ang kalidad ng inyong buhay ngayon? Tumaas na. Noon, ang mahalaga lang ay makasurvive. Ngayon, may mga bahay na may malaking gate. Mayroon ding mga may malaking refrigerator. Mas mabuti na ang mga araw ngayon kumpara sa nakaraan. Kung walang trompeta, wala nang iba. Si Tito Rat ay ang pinakamahusay. Bibili siya sa akin ng sorbetes. Kayo na ang mauna sa pagkuha ng mga materyales. Hindi ko akalain na ganito karespetado ka sa nayon na ito. Hay, saan ba ang respeto o wala? Ayaw ko lang na maghirap ang lahat. Bakit, may nakadikit ba sa mukha ko? Jiang Zihao, napapansin kong mas lalo kang naging kawili-wili. Sige, sasama ko sa'yo para tingnan doon. Sa yugto ng Yuanying, kailangang ang ginintuang buto ang pundasyon. Gamitin ang espiritu ng kalikasan upang palakasin ang kaluluwa. At kailangan din gumamit ng hualingdan upang sirain ang mga hadlang sa yugto. Ito ang listahan ng mga sangkap para sa hualingdan. Ang 1,000 taon na niebe na lotus at ang Yuming vine ay hindi mo pa naririnig. Mukhang hindi pa pwedeng mapabilis ang proseso. Ang dami ng espiritu dito ay napakaganda. Kaysa sa mga sekta, halos hindi nakaiba. May kakaibang nangyayari dito. Ang lakas ng espiritu dito, sobrang dami. Hindi naman nagkakalayo sa mga pamanang sekta. May kakaibang nangyayari dito. May depensibong barrier dito. Hindi talaga makalapit. Isang amaturong tagalabas na si Depeng. Gaano kalakas ang depensang ginawa niya? Hay. Kailangan na lang sirain ng basta-basta. Palakasin ang kapangyarihan.
Sino ang may lakas ng loob na galawin ang aking greenhouse ng mga gamot? Sino kayo? Jen Zihaw, kailan ka dumating? Bakit ang daming tanong? Dahil lumabas na ang target. Dapat na siyang patayin. Walang kaalam-alam. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Ano? Aha. Ikaw ay isang espiya. Paano ba ginagawa ang Royal Intelligence work? Sabihin mo kung ano ang ipinapagawa sa inyo ng prinsesa. Kami ay mga disipulo ng Linyon Sect. Kung gagalawin mo kami, hindi kayo pakakawalan ng aming sekta. Jen Zihaw, pinapayuhan kita na mag-isip ng mabuti. Ang sukat ng Linyon Sect ay hindi mo kayang isipin. Talaga bang iniisip mong hindi kita kayang patayin? Sabi ko, ipinadala kami ng prinsesa para palitan ka ng dakilang peng. Kung makikita ka, diretsyo na kitang papatayin. Mukhang ang hidwaan sa pamilya ng emperador ay hindi na maayos. Hahaha. Jen Zihe, nandito na ang aming elderlin. Dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Isa na namang darating para mamatay. Lene, isa na namang magpapakamatay. Halika. Musta, Jen Zihaw, ang tapang mo. Paano mo magawang sirain ang aming disipulo? Kapag hindi ako nag-ingat, baka masira ko ng hindi sinasadyang. Tumigil ka. Tigre na talisman. Paano nagkaroon si Jen Zihaw ng talisman na sobrang lakas ng atake? Lanan. CJ. Ito. Hindi ah. Ikaw ay nasa perpektong yugto ng Jindan. Ikaw ay nasa perpektong yugto ng Jindan. Ano ang balak mo? Hindi ka palalampasin ng aming Panginoon, Elder. Magsama-sama na kayo at umalis. At sabihin sa inyong Panginoon, huwag nang muling mangahas. Sino mang dumating, papatayin ko. Malamang ang pinuno ng Linyon Sect ay isang cultivator sa yugto ng Yuanying. Kung talagang magpapadala sila ng mga sundalo, wala akong magagawa para labanan. Ang bawat huli sa pamingwit ay laging isang bagay na kailangan ko noon. Hindi ko maintindihan kung may sariling isipan ang pamingwit na ito. Kung may sariling isipan ka man, tumulong ka sa akin na makalusot sa pagsubok na ito. Alam ko na alam mo kung ano ang kailangan ko. Kung ganon nga, bago ako mamatay, ililibing kita sa isang napakalalim na hukay. Para manatili kang nakalibing sa mahabang kasaysayan. Wow! Tama nga. Sa tingin ko, hindi ito gaanong bagay para sa'yo. Kaya bago kita bilhin, itataas kita sa latrin. Araw-gabi, ibabad kita roon. Tama nga. Nahuli ko ang gusto ko. Sa tingin ko, alam mo na. Ang presensya na ito ay mas malakas pa kaysa sa gintong elixir. Hindi ba? Ito ba ay ang Huaindan? Talagang kayamanan kita. Yung mga sinabi ko kanina ay biro lang, ha? Huwag mong seryosohin. Tayo ang pinakamabuting magkaibigan sa mundo. Kung makakalampas sa Yuanying na yugto, kailangan dumaan sa pagsubok ng kidlat. Pwede kang pumunta sa malalim na bundok ng Nanshan. Doon walang tao. Ano man ang mangyari, ang pagsubok ng langit ay napakadelikado. Kailangan maghanda ng mabuti. Kahapon, nagdrawing ako ng 20 piraso ng Digo Talisman. Hindi ko alam kung sapat na ito. Walang pangalan na pagsasanay ng kapangyarihan.
Napakalakas na kapangyarihan. Halos hindi ko na kayang magpatuloy. Darating na ba si Tianqi? Ay. Mas malakas ang puwersa ng pagsubok na ito kaysa sa inaasahan. Talagang kakaiba ang lakas ng Xuanying Qi. Dapat nang tapusin ng Royal Linyon Sect ito. Isang grupo ng mga walang silbi, hindi man lang makayanan ang isang batang lalaki. Leader. Maling impormasyon ang nakuha mula sa Royal. Ang tunay na lakas ni Jiang Zehao ay nasa yugto ng Golden Core, malapit na sa perpeksyon, kaya nagkamali ang matandang alipin. Yugto ng Golden Core, malapit na sa perpeksyon. Ibig sabihin, tanging ang leader lang ang pwedeng magtagumpay sa pagkuha sa kanya. Sa kanya. Sige, ako na ang personal na pupunta. Kaya niyo pangalagaan ang pormasyon. Halos nang medyo matatag na ang hangganan. Siguro sobra akong natakot noong huli. Mabilis ang reaksyon mo. Labas. Isang tungkod. Bas ng pugon. Para kang may dalang sagradong armas. May dalawang kakayahan ang tungkod na ito. Ang una ay tinatawag na Dragon's Roar, kaya nitong maglabas ng sigaw ng dragon para takutin ang kalaban. At ang ikalawang kasanayan na ito ay tinatawag na Dragon Might. Basta't ipapasok ko ang espiritual na lakas sa tungkod, maaaring lumabas ang napakalakas at nakakatakot na kapangyarihan. Ang galing. Ngayon, wala na akong kakulangan sa armas. Hindi ko na kailangang gawing espada ang espiritual na enerhiya. Nahanap din kita, Jiang Zihao. Tama nga, nasa Yuaning stage ka. Pero sa simula pa lamang. Lene, dumating ka sa tamang oras. Bata, sinira mo ang kakayahan ng aking disipulo. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Yuanying na yugto. Ikaw rin ay nasa Yuanying na yugto. Kaka-breakthrough lang. Iyan sino ang maniniwala sa'yo? Ngayon ipapakita ko sa'yo na may pagkakaiba kahit sa pagitan ng mga Yuanying. Lanan. Yenan, magandang pagkakataon. Bakit may sigaw ng dragon? Ano ba talaga ang bagay na yan na hawak mo? Lene, kapag nanalo ako, sasabihin ko sa'yo ang tungkol sa kamanghamanghang kulog. Ay! Hindi pa rin pwedeng maliitin ang matandang yugto ng Yuanying. Bata. Gusto mo bang ma-electrocute ng kulog? Huwag maliitin ang mga matatandang Yuanying stage. Bata. Masarap bang tinamaan ng kidlat? Hayaan mong matikman mo rin ang pakiramdam ng tinamaan ng kidlat. Karaniwan lang. Ito. Kailan? Regent, huwag mo akong patayin. Hindi ba't gusto mong labanan ang Royal? Maaari kitang tulungan. Paano kita matutulungan? May ebidensya ako ng krimen ng pakikipagsabuatan ng mga Royal sa mga dayuhang puwersa. Basta't huwag mo akong patayin. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin ng mga kondisyon. Ito ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ng mga Royal sa mga dayuhang puwersa. Nagtutulak sila ng mga antigong bagay. Nagtutulak ng mga estratehikong yaman mula sa mga minahan. Ito ang liham ng pagkilala mula sa mga Royal para sa aking Linyon Sect. Sana'y magamit ko ito para sa aking kaligtasan. Basta huwag mo akong patayin. Kung ang iyong kakayahan ay manglilin lang sa akin, kukunin ko ang iyong buhay kahit saan.
Anong nangyari kay Xiao Hao? Lolo Chan, gusto kong bumagsak ang pamilyang Huang. Masyadong malaki ang pamilyang Huang. Mahirap siyang pabagsakin. Lolo Chan, tingnan mo ito. Oho. Oh. Ang laki ng tapang ng pamilya Huang, na mangahas na labagin ang hangganan ng estado. Ang mga ebidensyang ito ay sapat na upang patayin ang mga salot ng bansang ito. Itong bagay na ito kay Xiao Hao ay akin ng akuin. Lin Wansheng. Talagang malaki ang pamilya Huang. Hindi ko akalain na sa kabila ng napakaraming ebidensya. Gumugol pa rin sila ng 2 linggo. Ngunit sa panahong ito, talagang mabilis na umunlad ang Baogu Village. Natapos na ang paglinang ng disyerto. Ang mga halamang gamot ay patuloy na sumisibol. Isa-isa silang lumalabas. Ang matamis na dilatang prutas ay nakapasok na sa merkado sa buong bansa. Ang mga mamamayan ng barangay prutas ay kumikita ng 6 hanggang 7,000 kada buwan. At sa wakas ay naalis na ang kanilang pagiging mahirap. Kahit na umabot na sila sa antas ng may kaya. Matulog ka na, may isang seremonya ng parangal bukas. Ngayon, ang barangay prutas ay opisyal nang naalis sa pagiging mahirap. Maging isang modelo ng kaunlaran sa bayan. Lahat ng ito ay dapat ipagpasalamat sa ating punong baryo na si Jiang Zihao. CJ. Mayroon bang nais sabihin si punong baryo Jiang sa lahat? Mga kababayan, hindi ito ang katapusan, kundi simula. Ang ating baryo ay nakalabas na sa yugto ng kahirapan. Naabot na ang karaniwang antas. Ang susunod kong layunin ay ang dalhin ng mga taga-baryo sa kasaganaan. Ayos. Xiao Jiang, ito ang leader mula sa probinsya. Kapatid Jiang, salamat. Salamat sa iyong kontribusyon sa Guoxiang Village. Ito ay mga bagay na dapat kong gawin. Lanan, mga kababayan, dumating na ang ating magandang panahon.